Ang bagong pinunong alyansa ay napili na at ngayong araw na ito ang inaugurasyon. Pinakiusapan po namin ang mahal na pinunong alyansa na magpakita na Pagbati po sa inyo, Pinunong Alyansa. Magsiupo po kayong lahat. pinunong alyansa. May dumating po na mensahe sa atin. May nangyari pong masama sa inyong pamilya. Ano? Pinunong Alyansa, Pinunong Alyansa. Pinunong alyansa. Pinunong alyansa. Hiyak. Bilis. Sino kayo? Hinto. Sino ang mga taong ito? Mahal ko. Itay, inay. 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 Itay. Inay. Ang kawawang runner ko. Makinig ka sa payo ko. Huwag ka nang maging martial arts, pinunong alyansa. Nangyari ang trahedyang ito sa ating tahanan. Dahil ba ito sa pagiging martial arts pinunong alyansa ko? Sa bawat labanan, para sa titulong martial arts, pinunong alyansa, laging may nagaganap na labanan. Kapag namumukod tangi ang isang puno, ito ang unang tatamaan ng malakas na hangin. Lalo na't isa kang babae. Siguradong magiging target ka ng lahat. Inay. Itay. Patawad po. Nadawit pa kayo ng dahil sa akin. Runner, makinig ka sa payo ng iyong ina. Huwag ka nang maging martial arts. Pinunong alyansa, isama mo ang iyong kapatid na lalaki, magtago kayo at gumamit ng ibang pangalan. Tumayo kayo sa gulo ng mundong ito at mamuhay ng tahimik. Inay. Itay, Dito at ngayon ay nangangako ako na hinding-hindi ko nagagamitin ang aking martial arts at hinding-hindi na muling maghahangad para sa posisyon ng martial arts pinunong alyansa. Para rito, gagamit ako ng 1,000 libra ng mabigat na bakal bilang pampabigat sa aking mga kamay at paa upang ikulong ang aking buong katawan. Sa ganitong paraan, magiging katulad lang ako ng ordinaryong tao. Lalayo na ako sa mundong ito magpakailanman. salamat naman kung ganoon. Papanaw kami ng iyong itay ng payapa. Inay. Itay. Itay. Inay. Ayos ka lang ba, senior brother? Wala namang kahit ano sa sahig. Maayos lang ang lahat. Siguradong mapapagalitan si senior brother kapag nahuli tayo. Tigil. Dito muna tayo magtatapos ngayong araw. Magpahinga na kayong lahat. Opo, eldest senior brother. Junior sister Kiang Kian, punasan mo ang pawis mo.
Dinala ko ito mula sa Jiangnan, isang dekalidad na panyong seda. Maraming salamat, eldest senior brother. Qin Fei Yang. Nagsasanay ang lahat, anong ginagawa mo rito? Sumasagot po, eldest senior brother. Sabi po ni senior sister Kiang Kian sa akin na maganda ang naging pagsasanay ko kamakailan, kaya pwede na po akong magpahinga. Sa inyong lahat na junior brother at junior sister, meron akong mahalagang anunsyong sasabihin sa inyo. Ang martial arts conference na gaganapin pagkalipas ng 5 taon ay magsisimula na sa susunod na buwan. Sa pagkakataong iyon, isang bagong pinuno ng mundo ng pakikipaglaban ang mahahalal. Eleksyon para sa bagong pinuno. Dapat po kayong lumahok, eldest senior brother, para ipaglaban ang karangalan ng ating Tianshuang sect. Sa galing at lakas ni eldest senior brother, tiyak na siya ang magwawagi. Pagdating ng oras, ang ating Tianshuang sect ay kikilalanin sa buong mundo at taas noo tayong magmamalaki. Siyempre naman, para sa kwalifikasyon sa paligsahang ito, gagawin ko ni Zhang Yi ang lahat para manalo. Kapag naging pinuno na ako, sisiguraduhin kong, Eldest senior brother. Gusto ko ring sumali. Little junior brother, nananaginip ka ba ng gising? Ang isang taong gaya mo, paanong magiging representante ng ating Tianshuang sect? Anong nakakatawang biro? Sino ka ba sa akala mo, Qin Fei Yang? Ang eleksyon para sa bagong pinuno ay para lamang sa mga mahuhusay gaya ni eldest senior brother ang tanging may karapatan sa ganyan. Ano ka ba para sumali rito? Nangangahas ka pa talagang itulad ang sarili mo kay eldest senior brother? Eldest senior brother, si junior brother Fei Yang po, ay talagang bumuti ang galing sa pakikipaglaban kamakailan. Hindi nyo naman po kailangang tanggihan siya ng ganoon kabilis. Junior sister Kiang Kian, hindi sa ayaw ko siyang tulungan. Pero tignan mo siya, kapag sumali siya sa paligsahan, siguradong mapapahiya lang siya sa harap ng ibang mga sekta. Sa mundo ng pakikipaglaban. Sumasagot po, eldest senior brother. Sa mga nagdaang laban ko sa aming mga kasama, ani isang beses ay hindi ako natalo. Kung hindi kayo naniniwala, si Sister Kiang Kian ang pwedeng maging saksi ko. Ganoon ba? Saksi po ako. Tunay ngang hindi pa natatalo si Fei Yang. Dahil sa pagpabor ni Junior Sister Kiang Kian para sa iyo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maraming salamat, eldest senior brother. Salamat po, senior sister Kiang Kian. Hindi maaari. Hindi ka pwedeng sumali. Fei Yang, huwag ka nang magbiro. Sumama ka sa akin pabalik. Anong karapatan mong pakialaman ako? Fei Yang, delikado ang mga paligsahan sa pakikipaglaban. Sumama ka na sa akin. Tumahimik ka. Hindi ako duwag na gaya mo. Nahabang buhay na lang magtatago sa dumi. Huwag mo akong hadlangan. Fei Yang, masyadong mapanganib ang makipaglaban. Kapag ikaw ay nasaktan, paano ko ito ipaliliwanag sa ating mga yumaong magulang? Inay, itay, Pwede bang itiko mo na ang bibig mo? May mukha ka pang ipakita matapos mong banggitin ang ating mga magulang? 5 taon na silang wala. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino ang gumawa nito sa kanila. Naubos ang buong angkan ng pamilyang Qin. Pero nandito ka lang at nagwawalis. Anong karapatan mong banggitin ang ating mga magulang? Medyo komplikado pala ang sitwasyon sa pamilyang ito. 5 taon nang wala ang ating mga magulang. Pero nagtatago ka rito. Wala kang ginagawa kundi maglaba at magwalis. Hindi mo man lang sila mawan ng kahit isang monumento. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin sa likod ko? Junior brother Fei Yang, huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng ate mo. Fei Yang, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sa paningin ko, ikaw na ang pinakawalang kwenta at ang pinakaduwag sa lahat. Hindi gaya ko, na malaki na. Sasali ako sa martial arts conference upang makilala ng lahat. Gagawa ko ng pangalan. Maghihiganti ako para sa mga magulang natin at para sa pamilyang Qin. Fei Yang, ang paghihiganti ay trabaho ko, hindi iyo. At hindi pa ito ang tamang panahon. Oh, ang yabang naman magsalita. Tingnan mo nga iyang sarili mong parang walang kwenta. Sa tingin mo ba makakaganti ka? Nakakatawa ka talaga. Para sa akin, bagay ka lang maging utusan na tagalaba at tagaluto. Chinyoran, dati ang lakas mong tingnan. Pinapapanood mo pa sa akin kung paano ka magiging pinakamalakas sa martial arts world. Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Pinahihiya kita. Para sa kwalifikasyon sa martial arts conference, hindi mo iyan makukuha. At hindi mo rin makukuha si Lin Qiangqian. Haha, Qin Fei Yang. Pinapayuhan kitang lumayo kay Kiang Qian, kundi palalayasin ko kayong magkapatid sa Tianshuang sect. Ikaw, Eldest senior brother. Isa kang eldest senior brother. Hindi dapat ganito ang turingan nating magkakatotoo.
Junior Sister Qiang Qian? Bakit mo ba sila palaging pinoprotektahan? Hindi ko sila pinoprotektahan. Sadyang ayaw ko lang sa mga taong nang aapi ng mahihina. Senior Sister Qiang Qian, Qin Fei Yang, gagawin kong miserable ang buhay mo bukas. Tara na. sige. Maghihintay ako. Eldest senior brother. Sa pagharap sa batang si Qin Fei Yang, hindi mo na kailangang kumilos. Kayang-kaya na kaming dalawang magkapatid na turuan siya ng leksyon para sumunod sa atin. Tama. Ipakita natin sa kanya kung ano ang mangyayari kapag kinalaban si eldest senior brother. Siyempre, ang pakialamerong si Qin Fei Yang, hindi nararapat sa kamay ko. Masyado siyang hamak. Ano ito? Eldest senior brother, nandito na ako. Subukan natin ang galing mo. Qin Fei Yang, akala ko sa sobrang takot mo ay hindi ka na darating. Ikaw na bata ka na kulang pa sa karanasan, hayaan mong kaming dalawang magkapatid ang harapin mo. Napakahusay ni Junior Brother Feyang. Ang mga galaw na iyon ay malinis at tumpak. Mukhang hindi ka nagpapabaya sa pag-iensayo. Salamat po sa papuri, Senior Sister Qiang Qian. Malayo pa po ang dapat kong matutunan. Mga walang silbi. Dalawa na kayo pero hindi nyo pa rin siya matalo. Layas. Mali yata ang pagkakilala ko sa iyo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na magaling. Xiaoyang. Junior Brother Feyang, ingat sa kaliwa mo. Tirahin mo ang baba niya. Hemp. Qin Fei Yang, isa kang duwag na umaasa lang sa babae. Walang silbi. Ang ate mo ay isang hamak na katulong. At ikaw ay wala ring silbi. Buong pamilya niyo walang silbi. Anong sabi mo? Nagagalit ka na? Gusto ko talagang guluhin ang isip mo. Pati na ang mga kilos mo. Hinto. Zhang Yi, hinto. Hump, Lintianhe, ito ay sa pagitan namin ni Qin Fei Yang. Kahit na ikaw ay pamangkin ng master, wala kang karapatang makialam. Zhang Yi, anong oras na ba? Kayo ay magkakapatid sa ilalim ng iisang master. Mag-aaway pa ba kayo? Ang pinuno ng Liuhuo clan ay nagpunta na rito para manggulo at gusto nilang kunin ang puwesto natin sa gaganaping kompetisyon sa martial arts. Ano? Hahaha, Lin Ziyuan, tingnan niyo ang inyong Tianshuang sect ngayong mga nakalipas na taon. Napakapangit na ng hitsura nito. At ang mga estudyante mo, pababa na ng pababa ang kalidad. At ikaw naman, ay parang nagiging ulyanin na. Ang puwesto sa kompetisyon ay napakahalaga at kapag nasa kamay niyo lang ay masasayang lang. Kung may isip ka pa, ibigay mo na ito ng maayos para sa aming Lihuo clan. Zhao Yan, ang inyong Lihuo clan ay walang sapat na kakayahan. Ang pagkuha ng puwesto sa kompetisyon ay hindi niyo kaya dahil mahina kayo. Ngayon ay nagpunta pa kayo dito sa Tianshuang sect para manggulo? Napakawalang hiya niyo talaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagawa mo pang sabihing, ang Lihuo clan ay mahina? Lin Ziyuan, tingnan mo ang mga taga-Lihuo clan. Lahat sila ay mga batikan. Napakaraming magagaling dito. Tingnan mo naman ang Tianshuang sect nyo. Mga matatanda na at mahihina. Pawang mga walang silbi. Imposible. Ang inyong Lihuo clan ay laging kakaunti ang estudyante. Paanong nagkaroon kayo ng ganito karaming magagaling? Lin Ziyuan, ulyanin ka na nga talaga. Matagal na panahong nakalipas na iyon. Ang Lihuo clan ay puno na ng mga eksperto. Napakalakas na namin. Lin Ziyuan, tama na ang daldal. Magkita na lang tayo sa arena para malaman ang totoo. Ito ang hamon ko. Maglaban ang ating dalawang pangkat at pag nanalo kami, ibigay mo ang puwesto niyo para sa aming Lihuo clan. Pero kapag natalo kami, ay aalis kami agad nang walang maraming salita. Naitakda na ang puwesto, paano mo ituturing na parang laro lang ito? Master? Maliit na pangkat lang ang Lihuo clan? Bakit tayo dapat matakot? Sila ay mga hamak at maliliit na tao lang para hamunin pa ang ating Tianshuang sect. Hemp, Ang hamong ito? Para sa ngalan ng Tianshuang sect, tinatanggap ko. Ang hamon na ito, tinatanggap ko, Zhang Yi. Zhang Yi, teka lang. Eldest Senior Brother. Huwag kang padalos-dalos. Ang hangal na ito, tinanggap ang hamon, kaya kailangang harapin ni Tianshuang sect ang laban ng pilitan. Ang Lihuo clan na ito ay halatang handang-handa sa gagawin nila. Sa pagkakataong ito, nanganganib na si Tianshuang sect.
Sect Leader Zhao. Sige, paano mo gustong makipagpaligsahan? Handa akong si Jiang Yi hanggang sa dulo. Hump. Sige. Hindi ka nga nagkamali bilang eldest senior brother ni Tianshuang Sect. May tapang ka. Simple lang ang rules. Isa laban sa isa, hanggang may matalo, o hanggang sa hindi na makabangon pa. Sige, Sect Leader Zhao, gagawin natin ang sinabi mo. Mabuti, ngayon ay hahayaan ko ang mga disipulo ko na subukan ang husay ng eldest senior brother ng Tianshuang Sect na yan. Isa siyang dalubhasang mandirigma. Baka si Yi ay Ito ang sayo. Ipakikita ko sa iyo ang galing ko. Hiya. Eldest senior brother ni Tianshuang Sect, ito lang ba ang kaya mo? Eldest senior brother. Isang tira lang? Ni isang atake hindi mo nagawang harangin? Ha. Ang daling talunin. Nakakainis. Ito na ba ang lakas ni Tianshuang Sect? Ha. Nakakatawa talaga. Lin Ziyuan, pinapayuhan ko kayong ibigay sa akin ng martial arts slots at isuko na yan ng maayos. Ha. Pitui, madaya kayo. Sumuway kayo sa usapan. Ulitin natin. Hump, ayaw mo pa ring sumuko? Kung ganoon, panoorin mo kung paano matatapos ang buhay ng iyong disipulo. Guro, iligtas niyo po ako. Guro, iligtas niyo ako. Ayaw ko pang mawala. Guro, sumuko na po tayo. Ama, hayaan mong ako ang humarap sa kanya. Qianqian, huwag. Hindi ko kayang panoorin na mapahiya ang Tianshuang Sect ng ganito. Ay naku, Tianshuang Sect Lin Qianqian, turuan mo ako. O talaga? Ito na ba ang Tianshuang Sect? Mukhang wala nang ang tao sa inyo. Nagpadala pa talaga kayo ng isang magandang dilag para lang sumalo sa gulo. Napakaganda naman ng dilag na ito, pero hindi ako dahil lang sa babae ka ay magiging malambot sa iyo. Kapag sinaktan na kita mamaya, huwag kang iiyak. Huwag ng maraming salita. Heto ang espada ko. Mabilis ka naman, pero kulang pa sa lakas. Magandang dilag, kinikiliti mo lang ba ako? Tapos na ang laro, dilag. Senior Sister Qianqian, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Walang hiya ka. Naglakas loob ka talagang saktan si Senior Sister Qianqian. Kahit nasaktan ko pa si Senior Sister Qianqian, anong magagawa mo sa akin? Ang Tianshuang Sect. Si Qin Fei Yang, lumalaban. Peach, naghahanap ka lang ng sakit sa katawan. Ha. May isa na namang mapapahamak dito. Mukhang itong Tianshuang Sect nyo ay wala na talagang talentong natira. Nagpadala pa kayo ng isang bata para harapin ako. Ha. Qin Fei Yang, huwag. Sister, Xiao Yang, hindi ka maaaring makipaglaban sa kanya. wala kang karapatang utusan ako. Ano man ang mangyari, ako pa rin ang ate mo. Qin Yuran, gusto mo ba akong maging katulad mo? Na habang buhay na magtatago sa takot, na panoorin na lang ang ating grupo na hinahamak nang wala man lang ginagawa. Pasensya na, pero hindi ko kaya iyon. Xiao Yang, hindi mo siya kayang talunin. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Wala ka nang pakialam doon. Xiao Yang, Bitaw, huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Xiao Yang, hindi pa natin na ipaghihiganti ang ating mga magulang, kaya hindi ka pwedeng mawala. May mukha ka pang ipakita matapos mong banggitin ang ating mga magulang? Qin Yuran, sasabihin ko sa iyo, kahit pa mawala ako sa laban na ito, ginagawa ko ito para protektahan ang dangal ng ating sekta. Kapag nagkita kami ni na ama at ina, tiyak na ipagmamalaki nila ako bilang isang anak na may paninindigan at puno ng dangal. Eh ikaw? Isa kang walang kwentang tao na inuuna ang sariling kaligtasan? Tingnan lang natin kung may mukha ka pang ihaharap sa ating mga magulang. Bata, tapos ka na bang dumedede? Nagmamagaling ka pang maghero rito? Mag-ingat ka, baka magulat ka na lang at mawala ka na. Tumahimik ka. Napakabagal mo, parang suso. Ang martial arts ba ng Tianshuang Sect ay pambabae lang? Ikaw! Aatakahin ko ang mga binti mo, mag-ingat ka. Napakalambot ng tayo mo, bata. Masyadong bilib sa sarili, umakyat pa siya doon, ipapahiya lang niya ang sarili niya. Tay, hindi na pwede ang ganito. Si Junior Brother Fei Yang mapapahamak ng tuluyan sa kanya. sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa kundi sumuko.
Hahaha. Dahil nagsimula na ito, bumangon ka at ituloy ang laban. Ganyan ba ang tinuturo ni Tianshuang Sect sa basurang tulad mo? Kahit pampainit man lang bago ang laban, hindi ka karapat-dapat. Ipunin mo ang iyong lakas. Ipatagos sa iyong mga paa. Pakinggan ang iyong puso. Isabay ang galaw ng katawan. 3 sa kaliwa, 7 sa kanan. Pumunta sa direksyon ng Kun at tirahin ang gitna ng kanyang dibdib. Hemp, ngayon ka lang ba maghahanda kung kailan nandoon na sa laban? Nakakatawa talaga ito. Nakaiwas ka pa roon. Anong nangyayari sa batang ito? Ang mga bili na iyon, hindi iyan teknik ng ating Tianshuang Sect. Sino ba talaga siya? Tulad ng mga ulap at bituin, ang totoo ay magkahalo sa huwad. Tumagilid ka, ikot, ituon ang lakas sa dulo ng daliri, at tamaan ang kanyang braso. Ang lakas ng loob mong magpanggap, tapos ka na ngayon. Fei Yang, Mag-ingat mag-ingat ka. Tama ba ang nakikita ko? Ang batang iyon na si Qin Fei Yang. Siya, napaatras niya ang isang dalubhasa. Ikaw, tama ang nakita mo. Totoo ito. Ang atin niyang katulong ang tumulong sa kanya. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Tatay, nanalo po. Nanalo ang junior disciple na si Fei Yang. Qin. Miss Qin. Hindi ito maaari. Paano kaya itong magkapatid sa hindi inaasahang pagkakataon ay natalo ang isang Xiantian expert? Sinwerte lang ba sila ng sobra? Wala talagang kwenta. Kahit isang batang paslit lang ay hindi man lang matalo. Interesante? Napaka-interesante. Hindi ko akalain na ang inyong Tianshuang Sect ay nagtatago ng ganito kagandang babae. Mukhang kailangan ko ng seryosohin ito. Lord Ghostface, bilisan mo at tapusin ang batang iyan. Ako naman ang haharap sa batang katulad mo. Zhao Yan, napakawalang hiya mo. Malinaw na ito ay ang tanyag na si Lord Ghostface, na kilalang nag-iisa bilang isang Zongshi Master. Kailan pa siya naging tauhan mo, Liehuo Clan? Kung sinabi kong siya ay tauhan ko, ay siya na nga. Bakit? Ayaw lang bang matalo ni Sect Leader Lin? Hindi ba't ang disipulo mo ang pumayag sa hamon at ngayon ay gusto mong bawiin? Huli na ang lahat. Guro, hindi ako natatakot. Tatanggapin ko ang hamon. Ito ay... Xiaoyang, wag. Ang taong ito ay nasa antas na ng Zongshi. Hindi mo siya kayang talunin. Kaya ko po. Roaming Dragon Footwork. Umiwas ka sa kanyang lakas at atakihin ang kahinaan. Huwag mong harapin ng direkta. Xiaoyang, sundan mo ang ginagawa ko. Atakihin mo ang kanyang ibaba. Nagmamagaling ka. Paalam na. Tigil. Hindi. Hindi na aabot. Feyang, bumaba ka muna. Ikaw si Lord Ghostface, tama ba? Ako ang haharap sa iyo. Guro, kakayanin kaya ni Miss Qin? Ang kalaban ay isang Zhongxi expert. Maging ako, ay hindi na maunawaan ang antas ng martial arts ni Miss Qin. Sige. Kung gayon, ako na mismo ang tatapos sa iyong buhay ngayon din. Akala ko naman ay magaling ka, pero hanggang diyan ka lang pala. Mabuway ang iyong tindig at kulang ka sa lakas. Parang naghahanap ka lang ng sariling kapahamakan. Raner, makinig ka sa payo ng iyong ina. Huwag mo nang hangarin na maging pinuno ng mundo ng sining pangmilitar. Isama mo ang iyong kapatid, magtago kayo ng inyong pagkatao, lumayo sa mga gulo ng mundo, at mamuhay ng payapa. Inay, Itay, ang inyong anak ay sumusumpa. Hinding-hindi nagagamit ng martial arts sa buhay na ito, lalong hindi makikipag-agawan para sa posisyon ng tinatawag nilang pinuno. Para rito, gagamit ako ng 1,000 libra ng bakal upang gawing pabigat sa aking mga kamay at paa at igapos ang aking buong katawan. Sa ganitong paraan, magiging tulad ako ng karaniwang tao
at tuluyan ng lalayo sa mundo ng labanan. Itay, inay, patawad po. Ang inyong anak ngayon ay tila kailangang sumira sa aking naging pangako sa inyo. Sa araw na ito, walang kahit sino ang pwedeng manakit muli sa aking kapatid. Halika na. Miss Qin, natalo niya talaga ang isang batikang bihasa. Sino ka ba talaga? Sa husay mong iyan, siguradong hindi ka miyembro ng Tianshuang sect. Nagbibiro po kayo. Sect Leader Zhao Isa talaga akong miyembro ng Tianshuang sect. At ang totoo ay, isa lamang akong tagapagsilbing tagalaba at tagapagluto doon. Tagapagsilbi? Isang tagapagsilbi lang, nangangahas manggulo rito. Huwag mong isipin na porke alam mo ang mga simpleng teknik, ay pwede ka nang lumaban. Tinalo mo si Lord Ghostface dahil lang yon sa tsamba. Sa susunod, ay hindi mo na mararanasan ang ganyang swerte. Zhao Yan, wala ka na bang hiya? Isang laban ito ng mga sekta, pero pinalalaban niyo ang isang dakilang bihasa. Ikaw, sobrang paghamak na ito. Sect Leader Lin, kayong mga nasa Tianshuang sect, ay kumuha ng isang babaeng walang malinaw na pinagmulan para manggulo. Bakit naman hindi pwedeng palabanin ng aming sekta si Lord Ketching? Huwag kang mag-alala, Sect Master Lin. Kaya ko ito. Hindi pwede. Miss Qin, hindi ko nahahayaang mapahamak ka pa. Ang kalaban ay isang dakilang bihasa at hindi siya karaniwang tao lamang. Bilang alagad ng Tianshuang sect, dapat ay ako ang lalaban. Kung gayon, mag-ingat ka. Sige po. Alam kong kulang pa ang kakayahan ko para talunin ang isang dakilang bihasa. Pero mas pipiliin ko pang masaktan ang sarili ko kaysa makitang kahit kaunti ay mapahamak ka. Senior Brother Lin, mag-ingat sa pag-iensayo ng espada. Tingnan mo, ang dumi na ng damit mo. Halika, lalabhan ko ito para sa iyo. Sabay na tayong maglaba. Si Lin Tianhe ito, ang alagad ng Tianshuang sect. Ginoo, ipakita po ang inyong galing. Sa wakas, may dumating din na disente. Simulan na natin. Gabayan niyo po ako. Sige. Senior brother, okay ka lang ba? Miss Qin, hindi ko po nagawang. Huwag ka muna magsalita. Ayusin mo ang paghinga mo. Kahit si Brother Tianhe ay natalo? Tapos na tayo, ang Tianshuang sect natin wala na talagang matitirang tao. Master, hindi po natin sila kaya. Kapag nagpatuloy pa ito, ang Liehuo clan ay wawasakin ang ating Tianshuang sect. Sumuko na po tayo agad. Kung hindi, paano pa tayo makakatayo sa mundo ng martial arts? Ikaw, Akala ko ba magaling na siya? Isa siyang dakilang master? Hindi natin siya kayang talunin. Jiang Yi, tumahimik ka. Nasaktan si Brother Tianhe alang-alang sa karangalan ng ating sekta. Ikaw, anong ginawa mo? Kung hindi dahil sa padalos-dalos mong pagtanggap sa malinaw na planadong hamon na ito, hindi sana hahantong sa ganito ang Tianshuang sect. Wala talagang kwenta ang Tianshuang sect. Sa ganitong lagay, ang ubusin ang Tianshuang sect niyo mag-isa ay isang maliit na bagay lang sa akin. Huwag. Hindi. Sumusuko na kami. tumahimik ka na sabi. Master, sumuko na po tayo. Ano bang mali sa sinabi ko? Kasalanan nito ni Qin Fei Yang at ng atin niyang trabahador. Kinalaban nila ang lahat ng malalakas na tao mula sa Liehuo clan. Kaya ngayon, kailangang magdusa ng Tianshuang sect natin. Gusto ko lang namang sumuko. Anong mali doon? Ikaw, taksil kang disipulo. Ang Tianshuang sect ay walang disipulong gaya mo. Dakilang master, ganun ba? Hayaan mong ang master na ito ang humarap sa iyo. Mukhang wala na talagang tao sa Tianshuang sect.
Pinalabas pa talaga nila ang isang matandang pito ng dekada na para lumaban. Lin Jiyuan, ang mga lumang buto mong iyan, hanggang kailan mo kaya makakayanan ng dakilang master? Tara. Handa ka na ba? Secmaster? Boss, Lindsay Yuan, mukhang kayo sa Tianshuang sect. Hanggang dito lang ang galing. Akala mo ba ikaw pa rin ang sikat na Lindsay Yuan noon? Matanda ka na. Wala nang silbi. Sumuko ka na. Dahil ang pwesto sa martial arts tournament ay para sa aming Lihuo clan. Tanggapin na ang pagkatalo, boss. Kapag itinuloy pa natin ito, ay tuluyan na nila tayong tatapusin. Ikaw. Mula ngayon, kaming mga Jiang Yi ay kusa ng aalis sa Tianshuang sect at wala na kaming kinalaman sa inyo. Sana po si Sect Leader Zhao at ang mga bayani rito ay pagbigyan kami, patawarin niyo po ako. Sige. Zhang Yi, nakuha mo pang magtaksil sa ating sekta. eldest senior brother ikaw. Bakit mo ito nagawa? Duwag na walang hiya. Ayaw ko lang na madamay sa wala. Kung gusto niyong sumama sa kanila sa huling hantungan, problema niyo na yon. Ako, gusto ko pang mabuhay. Masyado na kayong sobra. Bata, sige. Dahil gusto mong lumaban, pagbabayarin kita. Kapag ginalaw mo ang kapatid ko, tapos ka. Aba, ang tapang ng babaeng ito. Master Lei, ang batang ito ay masyadong bastos sa iyo. Minaliit ka pa. Sino bang hindi nakakaalam na noon ay ikaw, Windsunder Halberd, ay may kakaibang lakas at hinahangaan ng lahat. Ngayon, ang maliit na taong ito ay sigurado akong kahit isang birada mo lang ay hindi kakayanin. Neneng, lumuhod ka at humingi ng tawad at isuko mo ang lakas mo, baka sakaling mapagbigyan kita. Oh, napakaganda pala ng katulong na ito. Ayos, talagang napakagandang babae. Tigil na, sasama ka sa akin sa Lihuo clan. Doon ay mararanasan mo ang ginhawa. Hindi mo na kailangang makipaglaban araw-araw at hindi mo na kailangang harapin si Master Lei. Ano sa tingin mo? Zhao Yan, walang hiya ka. Hindi mo ako deserve. Ikaw. Master Lei, parusahan mo ang babaeng iyan. Bata, pagbabayarin kita. Diyos ko, si Miss Qin, hindi man lang makalapit sa kanya pati ang dakilang master. Sino ba talaga siya? Ang ganitong klase ng galaw, tila ang taong iyon lang ang may kayang gumawa nito. Hindi maaari. Imposible ito. Walang hiya ka. Tatapusin kita. Isang bakas ng Moon Crescent Halberd. Ang sandatang ito, ibig bang sabihin ang taong ito ay may kinalaman sa malagim na trahedya ni pamilyang Qin noon? Ito ay... Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa akin. Binabalaan kita. Ako ang sect master ng Lihuo clan. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong parusahan. Sect Leader Zhao, hindi ba't ang lakas mo pa kanina? Bakit ngayon ay takot na takot ka at mukha kang basang sisiw? Guro, mga kalokohan lang po ang nasabi ko kanina. Hindi po dapat iyon seryosohin. Ang katapatan ko sa inyo, pati na sa Tianshuang sect, ay buo at tunay po. Wala po akong masamang balak. Mga kasamahang sina Tianhe at Fei Yang, tulungan niyo ako, kausapin niyo naman ang ating guro para sa akin. Tila kanina lang. Patuloy na hinihimas ni eldest senior brother ang karangalan ng Tianshuang sect. Iyon ay, paraan ko lang po iyon para udyukan ng kalaban.
Tama, ganoon nga ang ginawa ko. Noong nakita kong si Tianshuang sect ay tila nalulupig, labis akong nag-alala sa loob ko. Kaya naisip ko ang paraang iyon para hikayatin si Miss Qin na iligtas ang ating Tianshuang sect mula sa kapahamakan. Ang tapat kong hangarin, sana ay maunawaan ninyo. Zhang Yi, napakakapal din ang mukha mo. Takot kang mawala kapag may krisis at tinalikuran mo pa ang iyong grupo. Ngayong nakita mong nagpamalas ng galing ang ate ko, ngayon ay babalik ka na parang asong nagmamakaawa. Walang puwang ang Tianshuang sect sa mga katulad mong traidor at masamang tao. Guro po, patawarin niyo na po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Isaalang-alang niyo po ang maraming taon na kahit wala akong malaking nagawa, ay nagpakahirap din naman ako para sa inyo. Kaya bigyan niyo na po ako ng isa pang pagkakataon. Bilang isang tunay na lalaki, ang binitawang salita ay hindi na mababawi dahil pinili mong umalis sa Tianshuang sect noong panahong kailangan ka namin at nag-iisa kami. Ang Tianshuang sect ay hindi na muling magbubukas ng pinto para sa iyo. Mula ngayon, wala nang ugnayan ng Tianshuang sect sa iyo. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na lalo ka pa naming hamakin. Sina Miss Qin, Senior Sister Qin, at Great Deity Qin. Nabulagan lang po ako ng aking isip. Naging tanga po ako. Saktan niyo man o murahin? Tatanggapin ko? Pakiusap. Pakiusap, tulungan niyo akong magsalita. Kapag kayo ang nakiusap, tiyak na papatawarin ako ni Guro. Layas. Mabuti pang lumayo ka sa akin, kung hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Ate, mag-ingat ka, buhay pa siya. Kinyuran, pagbabayarin kita. Huwag! Hindi maaari. Ang lakas ng loob mo. Nasubukang hamakin si Grandmaster ng ganito. Kay lakas ng loob mo. Nagawa mo pang hamakin ng isang master. Ang bata mo pa pero napakasama na ng iyong gawa. Dapat kang parusahan. Senior Murong, sa wakas ay dumating ka na. Tinapos ng babaeng ito ang master at balak pa kaming ubusin sa Liuo clan at huwag nang magtira. Nakikiusap po ako, sect leader, tulungan niyo po ako. Kasalanan? Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili. Anong kasalanan ang pinagsasabi niyo? At sino ka naman? Anong karapatan mong humusga sa akin? Ang lakas ng loob mo. Si Senior Murong ay isang dakilang pinuno ng martial arts at siya ring sect leader ng sektang Shanghai. Sa buong mundo ng martial arts, sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Lahat ay kilala siya. Naglakas loob ka pang sabihing hindi mo siya kilala, Hemp. Senior Murong, humihingi po ako ng katarungan. Tapusin niyo po ang kasamaang ito para mabigyan ng hustisya ang mga disipulo ng Lihuo clan. Zhao Yan, puro ka kasinungalingan. Maliwanag na kayong mga taga-Liahuo clan ang nanggigipit sa mahihina para agawin ang pwesto ng Tianshuang sect sa Martial Arts Assembly at nagagawa mo pang baliktarin ang sitwasyon. Kaming mga taga-Lihuo clan ay nagpunta lang sa Tianshuang sect upang magbahagi ng karanasan at magsanay lang ng martial arts. Ang pwesto sa Martial Arts Assembly ay parang munting premyo lang sa amin. Pero ang masamang babaeng ito ng Tianshuang sect ay nanakit sa amin. Senior Murong, tingnan niyo po. Ang mga disipulo ng sekta ko, ang ilan ay wala na, ang ilan ay sugatan. Ito ay malinaw na sadyang pananakit. Senior Murong, huwag po kayong maniniwala sa panig lang niya. Kaya kong patunayan iyan. Murong sect leader, ako pong si Zhang Yi ay nagpapatunay na totoo po ang sinasabi ng sect leader Zhao. Dahil sa kinyora na iyan, dahil alam niyang magaling siya sa martial arts at napakasama ng kanyang ugali, ay pinagbabayaran niya ang mga taga-Liahuo clan na naparito para magsanay hanggang sa wala na silang buhay. Lalo na sa master na yon, talagang malupit niya itong tinapos, wala siyang awa, ako, hindi ko matatanggap ang ganitong kalupitan, handa po akong tumayo bilang saksi. Napakawalang hiya mo. Dati pa man ay ikaw na ang aking pinakamatandang disipulo ng sektang Tian Frost. Papabagsakin kita. Xiao Yang, hindi siya karapat-dapat. Sect leader, tulungan niyo po ako. Malaking pagkakamali. Masamang disipulo. Noong ako, ang Lin Ziyuan, ay naging bulag sa katotohanan, ay kinuha ko ang isang gaya mo bilang isang taksil na disipulo. Ang master na iyon
ay isa sa 10 pinakamalakas na eksperto sa martial arts at isa rin sa 5 dakilang tagapagtanggol ng Huling Soul. Sapagkat nanakit ka ng tao ng Huling Soul, hindi ganoon kadaling makakatakas sa akin. Ah, talaga? Lahat ng iyong kaanak ay dapat parusahan, walang ititira. Lahat ng miyembro ng pamilya ay damay? Walang matitira kahit isa. Napakalakas ng loob mo. Ilang taon na akong hindi naging aktibo sa mundo ng martial arts. Kaya hindi ko alam kung sino ka ba talaga. Ikaw na ba ang nagdidikta sa buong martial arts world? Sa kung paano ako kumilos? Kailangan ba ikaw pa ang magtakda? Isa ka lang paslit at mukhang hindi mo talaga alam kung sino ang binabangga mo. Totoo na ang mundo ng martial arts ay hindi kontrolado ng iisang tao, ngunit ang mundo natin ay may sariling batas. At ang mga batas na ito ay kasalukuyang pinatutupad ng Huling Soul. Sa kabila ng aking simpleng katayuan, ako lang naman ang ikalawang pinuno ng Huling Soul. Ngayon, sabihin mo sa akin, may karapatan na ba akong parusahan ka? Huling Soul? Anong klaseng bagay iyan? Sa pangalan pa lang, parang hindi isang disenteng samahan. Ikaw. Huwag ka nang magkunwaring ignorante, masamang babae. Ang Huling Soul ang nagpaisa sa buong martial arts, ang pinakamataas na lunduyan na naghahati sa tama at mali. Tapos sasabihin mong wala kang alam? Ate, baka nga hindi mo alam? Sa nakalipas na 2 taon dito sa ating mundo, ay may sumikat ngang isang samahan na tinatawag na Huling Soul. Mahiwaga ang kanilang galaw at tinitipon nila ang maraming magagaling. Napakabilis ng paglawak ng kanilang kapangyarihan. Ang lakas ng kanilang pinuno ay hindi matansya, kahit ang malalaking grupo ay malaki ang respeto sa kanya. Bakit? Natatakot ka na ba ngayon? Kung luluhod ka at aamin sa iyong mga kasalanan ngayon at sasama sa akin sa Huling Soul para sa iyong parusa, baka sakaling maparusahan lang kita ng hindi gaanong masakit. Hamak na organisasyon na nagtatago sa dilim. At isang nagmamarunong na vice-presidente lang naman. Hindi ko alam ang tungkol sa Huling Soul. Hindi dahil ignorante ako, kundi dahil ang pangalan nito ay hindi man lang karapat-dapat mapakinggan ng tenga ko. Ikaw. Tama ang sinabi mo, Miss Kin. Sige, napakalakas talaga ng loob mo. Kakaunti lang ang iyong nalalaman. Wala kang malay sa lawak ng mundo. Inakala mo bang ang Huling Soul ay simpleng pagtitipon lang ng mga bihasa? Alam nyo lang na misteryoso ang pinuno, pero hindi nyo alam ang dahilan ng pagiging mahiwaga niya dahil ang kanyang katayuan ay napakataas. Ang pinuno ng Huling Soul ay matagal nang nanahimik. Isang tao na hindi pa nagpapakita sa publiko, ang tunay na pinuno ng martial arts sa kasalukuyan. Ano, ang pinuno ng Wulin? Paano nangyari ito? Hindi ko akalain na si Lord Huling Soul ay ang pinuno ng Wulin. Ang kagalang-galang ay nasa ilalim pala ng pamumuno ng Wulin. Ang inyong lingkod na si Zhao Yan ay handang mamuno sa lahat ng mga disipulo ng Lihuo Clan na manumpa ng katapatan kay Huling Soul, handang linisin ang lahat ng balakid para kay Huling Soul. Ang inyong lingkod na si Zhang Yi ay handa ring sumunod sa pinuno kahit sa panganib. Walang pag-aalinlangan, nagsusumamo lang po na kupkupin ninyo. Pinuno ng Wulin? Ang Lord Huling Soul ay ang pinuno ng Wulin? Nakakatawa. Kung siya ang pinuno ng Wulin, sino naman ako? Talagang isang manloloko, nagawa pang manlinlang sa harap ng tunay na may-ari. Napili na ang bagong pinuno at ngayong araw ang seremonya ng panunumpa. Hinihiling po ang pagpapakita ng mahal na pinuno. Pagpupugay sa pinuno. Bakit? Ngayon alam nyo na palaging may mas nakakataas at may mas mahusay pa sa inyo. Pero huli na ang lahat para matakot. Sa harap ni Huling Soul, ang maliit mong kakayahan ay nangangahas pang magyabang. Lin Ziyuan, alam mo na ba ngayon na ang pinoprotektahan ng Tianshuang sect nyo ay isang taong walang takot sa kapahamakan? Isang baliw na nangangahas na makipag-away sa pinuno ng Wulin. Kung hindi mo pa parurusahan ang sarili mong tauhan upang ituwid ang lahat, huwag mo akong sisihin kung sa ngalan ng pinuno ay ang Tianshuang sect nyo mula sa mundo ng Wulin ay tuluyang buburahin. Si Grandmaster ang kanang kamay ni Huling Soul at ang ginagamit niya ay ang mismong sandata na tumapos sa pamilyang Qin noon. Nagpapanggap bilang ako ang pinunong si Huling Soul at sinasabi niyang siya ang pinuno ng alyansa. Ang malagim na trahedya noon ay tiyak na may kinalaman sa Huling Soul na iyan. Ang pinuno ng Huling Soul ay ang pinuno rin ng alyansa. Interesado ako riyan. Kung ganoon, paano ko ba makikita ang misteryosong pinunong ito? Ang ating kagalang-galang na pinuno ay hindi para sa isang basurang gaya mo na makita na lang ang ganoong kadali na nanaginip ka ng gising. Kapag sumuko ka na at nagpahuli at habang nasa loob ka ng kulungan ng Huling Soul at pinagsisihan ng iyong mga kasalanan, doon mo baka mapakinggan ang kanyang mga utos. Napakarami mong satsat. Tinatanong kita,
Paano ko makikita ang inyong pinuno? Kailangan ba kitang tapusin, ikaw na vice pinuno, at lampasan ang iyong bangkay, para lang makita siya? Nakikita niyo ba yan? Kung sinong bise, pinuno-kuno, pero hindi man lang naiwasan ang atake ni Miss Kin. Kanina lang ay kung ano-ano ang pinagyayabang mo. Pakitang tao ka lang pala. At ito ang kumakatawan sa pinuno ng alyansa, nakakatawan naman. Lin Ziyuan, ito ba ang klase ng mga disipulo na pinalaki nyo sa Tian Shuang Sect? Hindi lang nila sinaktan ang aming tao. Inako pa nilang lusubin ang bise pinuno ng huling soul. Wala kayong respeto sa autoridad ng pinuno. Wala kayong modo at dapat kayong parusahan ng matindi. Sa araw na ito, kung hindi mo mismo parurusahan para sa huling soul at para sa ating pinuno ang sarili mong mga tao, ay wag mo akong sisisihin kung hindi ako maging mabait. Sa ilalim ng aking huling soul na mga Yama Messenger, 3,000 disipulo ang darating agad. Sa oras na iyon, sisiguraduhin kong ang Tian Shuang Sect ay mawawasak ng tuluyan at walang matitira. Sa takdang panahon, sisiguraduhin kong mawawasak ang Tian Shuang Sect at walang matitira sa inyo. Ito ay gulo sa pagitan ng Tian Shuang Sect at Liahuo Clan. Hindi dapat nakikialam ang huling soul, lalo na at tumulong lang si Miss Qin ng may paninindigan upang iligtas ang aming sekta sa panganib. Kung talagang gusto ng Lord na parusahan kaming mga taga-Lin Tianhe, ako na lang ang mag-isang papasa nito. Sino man ang magbalak na manakit sa kapatid ko, pagbabayarin ko ng mahal. Lord Murong, tila mayroon kang hindi naiintindihan. Si Miss Qin ay hindi disipulo ng aming Tian Shuang Sect. Siya ay isa lamang panauhin sa aming sekta. Hanggang doon lang yon. Sa tingin niyo ba, ang Lin Ziyuan ay may kakayahan na magsanay ng isang napakahusay sa martial arts na kaya pang patalsikin ang isang vice lord ng huling soul sa isang tama lang? Kung ganoon, anong karapatan naming mga Tian Shuang Sect na parusahan ang hindi namin disipulo? Ano man ang gawin ni Miss Qin ay may sarili siyang dahilan. Wala kaming karapatang makialam. Lin Ziyuan, huwag ka nang gumawa ng mga dahilan na natili siya sa Tian Shuang Sect. Tumulong sa inyo, ibig sabihin ay isa siyang tagasunod niyo sa Tian Shuang Sect. Sige, magaling ka talagang mga tuwiran na wala kang karapatan dahil inamin mo rin na wala kang kontrol sa kanya. Ibig sabihin ay pumapayag ka na ako na ang magpaparusa sa babaeng iyan. Kung maisip ka, tumabi ka na lang ng maayos. Kundi ay baka idamay ko na rin ang pagbuwag sa iyong Tian Shuang Sect. Lalaban ka ba o ano? Sa nakikita ko ay puro ka lang salita, para kang isang lalaking walang bayag. Ikaw, halik kayo. Narito po. Narito ang Yama Messenger ng huling soul. Ang bawat isa ay tanyag sa kanilang husay at marami na silang napatahimik. Sa oras na magsama sila sa paglatag ng patibong, kahit libo-libong sundalo pa yan, ay siguradong malilipol nila, kayang-kaya nilang yanigin ang buong mundo. Qin Yuran, isang karangalan na para sa iyo ang mawala sa kamay ng Yama Messenger. Miss Qin, huwag mong gawin yan. Tingnan mo ng mabuti, sa mga taong ito, kahit ang pinakamahina sa kanila ay isang dakilang master. Kahit sino sa kanila ay kayang talunin ang ating Tian Shuang Sect at kung sabay-sabay kanilang lalabanan. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo kakayaning labanan ang napakaraming kalaban, gaano ka man kalakas. Tatalunin ka pa rin ng grupo. Hindi tayo pwedeng lumaban, hindi tayo mananalo. Lord Murong, ito, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Isang hindi pagkakaintindihan lang ito para sa mga slots sa martial arts tournament na walan lang ng kontrol ang mga tauhan ko, kaya nauwi ito sa isang trahedya. Lord Murong, sumusuko na po ang Tian Shuang Sect. Handa naming ibigay ang lahat ng slot para sa Martial Arts Assembly. Ibibigay na namin ang lahat sa Liahuo Clan. Nakikiusap ako kay Lord Murong na maging mahabagin po kayo at bigyan niyo kami ng pagkakataon. Patawarin niyo na po ang Miss Qin. Hindi na lalaban ang Tian Shuang Sect. Bakit natin kailangang ibigay ang ating mga slots sa tournament? Kung gustong lumaban ni Qin Yoran, sige lang, hindi naman siguradong matatalo tayo. Ginagawa ito ni Sect Master Lin para protektahan ako. Kahit mawala pa ang karangalan at slot ng Tian Shuang Sect, napakabuti talaga ng loob niya. Bakit? Natatakot ba si Sect Leader Lin at balak gamitin ang tournament slot para sa kaligtasan ng Tian Shuang Sect at sa buhay ng masamang babaeng ito? Pero huli na ang lahat. Ang dangal ng huling soul, sa tingin mo ba ay mapapantayan lang ng mga mumurahing tournament slots? Ang sinumang tumapos sa mga tao ng huling soul ay dapat ding magbayad. Nasaan na ang Yama Messenger? Nandito po. Kunin niyo si Qin Yuran at ang sinumang haharang ay parusahan ng malupit. Kayong mga taksil, huwag niyong asahang magagalaw niyo ang kapatid ko kahit kaunti. Xiaoyang, Mga disipulo ng Tian Shuang Sect, makinig kayo. Umanda sa paglaban. Opo. May utang na loob kami sa Tian Shuang Sect kay Miss Qin.
At kung balak ng huling soul na galawin siya ngayon, mabibitong kalaban niyo ang buong Tianshuang sect hanggang sa huli. Dahil hindi maiiwasan ang gulo, itotodo na natin ito kahit magkamatayan pa. Kung makakatapos man ako ng isang dalubhasa ng huling soul, sulit na ang lahat. Kayong mga taga Tianshuang sect, wala na ba kayong halaga sa buhay nyo? Kaming mga nasa Tianshuang sect ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kung gusto mong galawin si Miss Qin, kailangan mo munang dumaan sa aming mga disipulo ng Tianshuang sect. Ang 10 dalubhasa na ito, hindi sigurado kung kaya nila akong talunin. Pero dahil ang mga tao sa Tianshuang sect ay nagpakita ng ganitong katapusan at malasakit, hindi ko hahayaang mapahamak sila at magkaroon ng malalang dulo kung saan masisira ang daan-daang taon nilang pinaghirapan. Ang target ko ay ang Martial Arts Assembly. Puntirya ko ang mapagpanggap na nagtatago sa likod nito. Di ko na kailangan makipag-away dito. Pag-aaksaya lang ito ng oras. Lord Murong, ang kapangyarihan ng huling soul ay naranasan ko na. Ang sinabi ni Sect Master Lin ay hindi pag-iwas, ngunit ang mga nangyari ngayong araw ay dahil talaga sa Martial Arts Assembly. Ang magkaroon ng mga nasaktan ay hindi ko kagustuhan, pero tatanggapin ko ang pananagutan. Dahil si Sect Master Lin ay kumatawan na sa Tianshuang sect na bitawan ang slot bilang pagpapakumbaba, at ang Hallmaster ay nanindigang hindi pwedeng hamakin ang dangal ng huling soul. Mas mabuting humanap tayo ng ibang paraan para ayusin ito. Ang pinagmulan ng lahat ay ang Martial Arts Assembly na ito. Dahil wala nang pinagtatalunan sa kung sino ang may hawak ng slot, sasali ako sa Martial Arts Assembly sa sarili kong pangalan. Sa harap ng mga bayani ng mundo, ang mga atraso at labanan sa loob ng arena ay gagamitan ng sariling kakayahan. Kung ako na si Qin Yoran ay mawala sa gitna ng labanan, wala akong kahit anong reklamo, para hindi na rin kailangang magkaroon ng gulo dito na magdudulot lamang ng ingay at makakasama pa sa reputasyon ng huling soul sa pagpapanatili ng kaayusan. Ano sa tingin mo? Totoo na ayaw ko ring makipagsagupaan ngayon sa Tianshuang sect para hindi mabawasan ang ating lakas. Ang batang ito ang nagmungkahi na tapusin ang lahat sa Martial Arts Assembly. Hindi ba ay sakto ito sa plano ko? Pagdating sa Martial Arts Assembly, marami akong paraan para ayusin siya. Doon ay mas madali siyang matatapos ng naaayon sa batas. Hemp, marunong ka palang makiramdam sa sitwasyon. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Pagdating sa Martial Arts Assembly, sisiguraduhin kong matatapos ka na para maipakitang dangal ng huling soul. Tayo na. Kalabanin mo pa ako. Sa huli, ang huling slot ay mapupunta pa rin sa akin, si Liu Huoklan. Tara na. Sect Leader of Blazing Flame, hintayin mo ako. Miss Qin, bakit kailangan mo pang sumali sa paligsahang ito ng mga mandirigma? Ang mga tao mula sa palasyo ng kaluluwa ay siguradong hindi ka papatahimikin. Ang kabutihang ipinakita nyo ngayong araw ay hindi ko malilimutan habang buhay. Pero dahil nagsimula ito sa akin, kailangang ako rin ang magtapos nito. Ayaw ko kayong madamay. Ang slot para sa paligsahan, siguradong makukuha ko iyon. May ilang mga alitan na dapat ay sa harap ng paligsahan at sa harap ng lahat ng mga tao ay dapat nang tapusin. Ate, sister, nagkamali ako ng tingin sa iyo. Nagkasala ako. Sana ay huwag ka nang magalit sa akin. Kapatid kita, bakit naman ako magagalit sa iyo? Maaga o huli, susupilin natin ang lugar na ito. Handa na ba ang lahat? Bilang tugon, mahal na pinuno, maayos na ang lahat ayon sa plano. Ang bawat kilos ng iba't ibang pangkat ay mahigpit naming binabantayan. Hinihintay na lamang si Heart Devouring Gu na kunin ang lahat ng kanilang lakas. At kapag nangyari iyon, Napakabuti. Sa mundo ng mga mandirigma, ang malakas ang hari pero wala naman silang pagkakaisa. Kapag ang mga hambog na dalubhasang mandirigmang iyan ay nawalan na ng lakas at ang kanilang mga isipan ay kontrolado na natin, ang mundong ito ay mapapasa kamay na natin. Gawing alipin ang sumunod sa akin at tapusin ang sinumang lalaban. wala talagang pagkakamali ang inyong plano. Kaso, nitong mga nakaraang araw, sa Tianshuang sect, may naranasan kaming kaunting aberya. Oh? Sa Tianshuang sect, may isang babaeng nagngangalang Qin Yuran, bagamat napakabata pa, ay napakagaling sa sining ng pakikipaglaban. Kahit na ang mga matataas na dalubhasang mandirigma ay hindi man lang nakalamang sa kanya. Si Qin Yuran? Ano ang kaniyang pinagmulan? Siya ay isa lamang hamak na utusan sa Tianshuang sect, pero tinitignan pa namin ang iba pang detalye tungkol sa kanya. Isang walang pangalan ang sumusubok lumaban sa akin. Dahil masyado siyang matigas, ang slot niya para sa paligsahan. Naiintindihan ko po. Hinding-hindi ko siya hahayaang makakuha ng anumang pagkakataon sa paligsahang iyon.
Seryoso ang panloob na pinsala ng punong sekta at may mga pinsala ang kaniyang mahahalagang organo. Makatatanggap lang po ang matandang tulad ko ng kaunting gamot upang panatilihin ang kalagayan ng kaniyang katawan. Hindi ba siya pwedeng gumaling ng tuluyan? Siguradong magkakaroon ito ng pangmatagalang epekto sa kalusugan niya. Ama, Hayaan niyo akong sumubok. Ate, marunong ka palang manggamot? Dahil sa pinsala sa katawan ni Sect Master Lin, hindi gumagaling ang kaniyang mga panlabas na sugat. Kahit limitado lamang ang kaalaman ko sa medisina, mahusay naman ang aking panloob na lakas. Hayaan niyo muna akong sumubok. Sister, ang galing mo pala talaga. Sa tingin ko ay maayos na po ito. Pwedeng subukan ni Sect Master Lin na gamitin ang kaniyang enerhiya. Mukhang gumaan nga ang pakiramdam ko. Miss Qin, bukod sa mahusay ka sa sining ng pakikipaglaban, nakakagamit ka rin ng panloob na lakas para manggamot. Tunay kang isang kahanga-hangang batang bayani. Maraming salamat po sa papuri niyo, Sect Master Lin. Miss Qin, kahit na hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, pero sa dami ng taon mong pananatili sa loob ng aming Tianshuang sect, parang wala ka namang masamang intensyon sa Tianshuang sect. Tio, siguradong walang masamang balak si Miss Qin. Noon, nakita ko si Miss Qin na nag-iisang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Napakakaawa nila, kaya pinatira ko sila rito. Binalak ko talagang payagan si Miss Qin na gaya ng ibang mga disipulo na manatili sa Tianshuang sect para mag-ensayo. Pero mapilit siyang manatili rito bilang isang tagapaglinis lang. Siya ay siguradong walang masamang layunin. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin, Senior Brother Qin. Tianhe, wala naman akong sinasabing masamang tao si Miss Qin. Bakit ka ba masyadong nadadala sa emosyon? Ate Qin, ang galing mo talaga. Para kang ang maalamat na bersyong babae ng isang tanyag na eksperto. Sana ay maging kasing galing mo rin ako balang araw. Binibining Lin, magiging isang dakilang babaeng bayani ka rin sa susunod na henerasyon. Miss Qin, talaga bang gusto mong sumali sa mga elimination round ng martial arts conference? Opo, kailangang pumunta ako. May ilang mga bagay akong dapat malaman. Sige, dahil mayroon palang mahalagang bagay na dapat gawin si Miss Qin, hindi na kita pipigilan pa. Subalit, mag-ingat na mag-ingat ka po sa mga tauhan ng huling soul. Hindi nila hahayaang matapos lang ito ng ganoon kadali. Salamat po sa paalala, Grandmaster Lin. Lumabas ka na dyan. Lumakad palapit. Bakit kayo nandito? Ate, nandito ako para sumali sa kompetisyon. Kasama ka. Maraming magagaling na mandirigma sa pagtitipon na ito at masyado itong delikado. Kung sasama kayo, baka malagay kayo sa panganib. Ate, hindi ako takot sa panganib. Isa pa, alam mo namang delikado talaga. Ang mga tauhan ng huling soul ay nandyan pa rin at naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Hindi ako mapapakali kung mag-isa ka lang. Pero... Ate, alam kong hindi magaling ang martial arts ko, pero kaya ko namang magsilbi ng tsaa at paypayan ka para hindi ka mapawisan. Tsaka ate, ikaw na lang ang kaisa-isa kong kapamilya. Maagang nawala ang mga magulang natin. Gusto kong kasama kang alamin ang katotohanan para mabigyan ng hustisya ang ating mga magulang at ang pamilyang Qin at pagbayarin sila. O sige, Senior Brother Lin. Miss Qin, mas mabuting may kasama para may magtutulungan tayo dahil ang Junior Brother Fei Yang naman ay pwedeng magsilbi sa'yo. Ako na lang ang bahala sa pangangalap ng impormasyon at iba pang mga gawain. Ayos ba yun? Ate Qin, gusto ko pong matuto ng martial arts at lumawak ang karanasan ko. Kaya ko rin pong tumulong? Puro lalaki sila. Kung magkasama tayo, mas madali tayong makakapag-ingat sa isa't isa. Tama siya. Ang Feyang na lang ang kaisa-isa kong kamag-anak. Dapat talaga kaming magkasama. At halata naman na gusto niya si Qiangqian. Sa paglalakbay na ito, baka mas mapalapit sila sa isa't isa. Tungkol naman sa Senior Brother Lin. Hayaan na nga. Sumama na lang kayong lahat. Tara na. Sige, mahusay ang tira. Sige, ituloy mo. Sugurin mo. Sige, galaw. Magaling. Ayos.
Wow, ang galing talaga. Ang bilis ng mga galaw niya. Mas magaling siya kumpara noong nakaraang taon. Kayong dalawang babae, na mukhang mahihina at mapuputi lang ang balat, ay may lakas ng loob na makigulo rito sa martial arts competition? Oo nga. Sa ganitong kagandang katawan, bakit hindi na lang kayo manatili sa bahay at magsilbi sa asawa? Nandito kayo sa initan para mapagod lang. Napakasayang naman. Parang tahol lang ng aso yan. Hindi na kailangang pansinin. Opo. Naalala ko na, siya yung isang hamak na utusan na akala mo kung sino ang nakipag-away sa mga tauhan ng Huling Soul. Siya nga yun. Akala ko naman kung gaano siya kalakas, isang hamak na dalaga lang pala ito. Aba, baka naman kaya natalo niya ang mga lalaki ay dahil sa ganda niya? Sino pa ang gustong lumaban? Mag-ingat ka. Neng, nagkamali ka yata ng lugar na pinuntahan. Ito ang entablado para sa kompetisyon ng Martial Arts Assembly. Hindi ito ang kusina. Ikaw, bumaba ka na riyan. Wala akong oras na makipaglaban sa babae. Umalis ka riyan. Bumaba ka na. Layas. Sabi ng lumayas ka riyan. Bumaba ka na, bumaba ka. Kinyoran, maglaban tayo. Ang tigas ng ulo mo. Huwag kang magagalit kung wala na akong pakundangan sa iyo. Ate, napakagaling mo. Ate Kin, ang husay mo talaga. Sino pa? Ang gustong humamon sa akin? Aba. Sino kaya itong nagmamarunong at nagpapasikat dito? Yun pala ay ang trabahador mula sa Tianshuang Gate. Kinyoran? Suot iyan ng mga tauhan ng Huling Soul? Sila ay tauhan ng Huling Soul! Akala mo ba talaga dahil lang natalo mo ang tinatawag na mga eksperto ng Tianshuang Sect ay magaling ka na? Kung talagang magaling ka, bakit mo hinayaang mapunta sa iba nang ganoon lang ang pupwesto mo? Kaya ngayon, nandito ka sa ganitong lugar para makipag-agawan sa mga ordinaryong tao? Napakakaawa mo naman. Tama po ang sinabi niyo, Senior Brother Zhang. Isang hamak na utusan. Karapat-dapat ka bang tumayo sa entablado na ito? Bumaba ka na rito. Huwag mo kaming bulagin sa mukha mo. Jiang Yi, hindi ka ba nagsipilyo paggising mo? Ang baho ng hininga mo. Ang Jiang Yi na iyan, kayang-kaya iyan ng ate mo. Kanina pa siya nakikipaglaban. Siguradong nauuhaw na ang ate mo. Ipagtimpla mo siya ng tsaa. Opo. Sabi ko na nga ba, may asong tumatahol. Jiang Yi, mukhang ang bilis mong magpalit ng anyo. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang 2 araw sa Tianshuang Sect Martial Arts Field, lumuhod ka at nagmakaawa at hindi ka na makilala kahit ng nanay mo. Hindi ba't ikaw iyon? Sa harap ng maraming tao, pinalayas ka sa Tianshuang Sect. Ikaw rin iyon, di ba? Ha? Ito? Mukhang imposible ito. Bakit? Ngayong nakasandal ka na sa malakas na Huling Soul, nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa noon? Sunod-sunuran ka lang kay Murong Shanghai, paniguradong, itatapon ka lang yan sa kung saan, na parang isang aso. Ang bago mong amo, mabait ba siya sa'yo? Kinyoran, manahimik ka! Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Sinasabi ko sa iyo, sumali na ako sa Huling Soul. Mas lumakas na ako ngayon. Kung talagang matapang ka, harapin mo ako dito sa entablado para makita ang galing mo. Sisiguraduhin kong matatalo kita. Walang hiyang babae ka. Ate, uminom ka muna ng tsaa bago mo ayusin ang lokong iyan. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon, simulan na natin. Mag-iingat ka. Dahil mukhang nagmamadali ka, pagbibigyan kita. Bakit parang hindi ko magamit ang kapangyarihan ko? Anong nangyayari? Ang lakas ko. Anong nangyayari? Ang kapangyarihan ko. Ikaw. Nagsimula na ang paligsahan.
Qin Yuran, humanda ka. Qin Yuran, hindi ba't napakagaling mo? Ha? Kanina lang ay nilalait mo pa ako, di ba? Para sa akin, isa ka lang walang kwentang tao. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ngayong araw, paluluhurin kita sa harapan ko at pasusukuoin kita sa akin. Zhang Yi, ikaw ay isang hamak na manlilin lang. Fei Yang, huwag kang mag-alala. Kaya ito ni Miss Qin. Ate Chin, Tatapusin ko na ang lahat ngayon. Pumunta ka na sa kawalan at doon magmuni-muni. Ito? Imposible ito. Imposible. Malinaw na nilagyan kita ng nakakahinang gamot. Paanong nagagawa mo pa iyan? Nakakahinang gamot? Tama nga ang hinala ko. Zhang Yi, ikaw ang naglason sa akin. Tama, iyon nga ang ginamit ko. Qin Yuran, gaano ka man katalento o gaano ka man kalakas, basta tinamaan ka ng walang amoy at walang kulay na lason, magiging tila ka na lang na isang mahinang biktima. Qin Yuran, ang petsang ito sa susunod na taon ay ang araw ng pag-alala sa pagkawala mo. Ako mismo ang tatapos sa iyo para maalis ang lahat ng galit sa puso ko. Ate, ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat pinainom sa iyo ang tsaa. may kasalanan din po ako. Bakit hindi ko agad napansin na may mali pala sa tsaa? Humanda ka. Bakit? Paano mo pa nagagawang gamitin ang lakas mo? Maging si Haring Yan man, ay walang kapangyarihang tapusin ang buhay ni Chinyoran. Sino ka ba sa akala mo? Napakagaling talaga ni Ate Qin. Maayos ka lang. Salamat sa langit. Zhang Yi, kahit pamalason ang katawan ni Qin Yoran at 10% na lang ang tira sa aking lakas. Ngunit, sa pagharap sa isang gaya mong taksil at walang dangal, ito ay labis-labis pa. Magsalita ka, sino ang nag-utos sa iyo? Yamang nagpunta ka na sa Huling Soul. Nakita mo ba ang pinuno ng Huling Soul? Siya? Sino? Sino namang mag-uutos sa akin? Kusa ko itong ginawa para saktan ka, kaya kita nilason. Kung hindi ka pa magsalita, dudurogin ko ang lahat ng mga buto sa iyong katawan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin. Sandali, wag. Pakiusap. Nandito na ang pinuno ng Huling Soul. Ang pinuno ay may walang hanggang lakas at nagbibigay ng pagpapala sa lahat. Ang pinuno ay may walang hanggang lakas at nagbibigay ng pagpapala sa lahat. Ang pinuno ay may walang hanggang lakas at nagbibigay ng pagpapala sa lahat. Panginoon ng palasyo, Panginoon ng palasyo, Panginoon ng palasyo, ang dakilang si Panginoon ng palasyo. Panginoon ng palasyo, simula nang pumasok ako sa Huling Soul, ito na po ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Mula nang maalagaan ako ni Panginoon ng palasyo, ang aking lakas na maraming taong hindi gumalaw ay biglang tumaas. Tingnan nyo, hindi man lang masugatan. Lahat ng ito ay himalang bigay ni Panginoon ng palasyo. Hindi lang iyan! Hindi lang iyan! Panginoon ng palasyo, mismong mga mata ko ang nakakita sa isang pinuno na binaril ng baril, yumanig lang ang katawan niya pero walang galos. Ang kakayahan ni Panginoon ng palasyo ay parang mahika. Panginoon ng palasyo. Panginoon ng palasyo. Ang dakilang si Panginoon ng palasyo. Sa wakas ay dumating na po kayo. Ang Zhang Yi ay masipag at palaging matapat sa Huling Soul.
Ang langit at lupa ang saksi. Panginoon ng palasyo, kailangan niyo pong tulungan ang inyong disipulo. Ang masamang babaeng si Chin Yoran, minaliit niya ang huling soul, karapat-dapat lang siyang parusahan. Ito ba ang Panginoon ng palasyo ng huling soul? Na dahilan ng pagkawala ng buong pamilya ko sa pamilyang Qin. Siya nga ba iyon? Nakakahiya kayo. Patawad po, Panginoon ng palasyo. Patawad po, Panginoon ng palasyo. Kakulangan ko po ito, napahiya ko ang huling soul. Patawad po, Panginoon ng palasyo. Dakilang Panginoon ng palasyo, huwag niyo akong parusahan. Ayoko pang mawala, Panginoon ng palasyo. Naglaho ang mga sugat ko. Lumakas din ang kapangyarihan ko. Maraming salamat po, Panginoon ng palasyo. Maraming salamat po, Panginoon ng palasyo. Sige na, huwag mo nang ipahiya ang huling soul. Kung hindi, pagbabayarin kita. Susunod po ako sa inyong utos, Panginoon ng palasyo. Chin Yoran, tingnan natin kung sa pagkakataong ito ay mahaharangan mo pa ako. Lakas ng loob ng isang kampo ng kasamaan? Tatapusin na kita. Ang lakas ko. Ang aking kapangyarihan? Ito ba ang epekto ng ganti ng kapangyarihan? Ang pinuno ng Soul Hall kanina, ano ba ang ginawa niya sa kanya? Ang pinunong ito ng Soul Hall, siguradong may kakaiba sa kanya. Wala kang silbi. Punong Lord. Panginoon, patawarin niyo po ako? Nakikiusap ako? Hindi ko na po uulitin. Hindi na talaga. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Layas. Qin Yoran, ikaw, napakahusay mo. Nagustuhan ko ang iyong lakas at talento. Gusto mo bang sumali sa aming Soul Hall? Maaari kitang pagkalooban ng walang kapantay na lakas. Susunod ka lamang sa akin, ngunit pagsisilbihan ka ng libo-libo. Ang taong matalino ay sumasama sa panig ng panalo, Qin Yoran. Ang iyong desisyon ay napakatalino. Matalino? Mahal na pinuno, masyadong maaga para magsaya ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ako si Qin Yoran, pumunta ako rito para lamang makuha ang pagkakataong lumaban sa martial arts tournament. Sa Soul Hall na iyan na isang walang kwentang organisasyon, wala sa isip ko ang sumali. Qin Yoran, huwag kang magmalaki. Ang hangaan ka ng Palace Master ay isang malaking swerte para sa iyo. Huwag kang maging ingrato. Ang ating huling soul ay duyan ng mga malalakas. Maraming mga eksperto sa labas ang gumagawa ng lahat para lang makasali sa ating huling soul. Pero hindi man lang sila pinapansin ng Palace Master. Habang ikaw kung pag-uusapan ng antas sa loob ng huling soul, ay wala ka pa sa kalingkingan namin. Nagmagandang loob ang Palace Master. Nabigyan ka ng pagkakataon pero nakuha mo pang tumanggi. Talagang wala kang takot. Katulad ba ng nangyari sa kanya? Wala kang alam. Kasalanan iyon ng kanyang kakulangan. Hindi niya kinaya ang lakas na ibinigay sa kanya ng Palace Master. Ang huling soul namin ay puno ng mga eksperto dahil lahat iyon ay dahil sa tulong ng ating kagalang-galang na pinuno. Kahit sino pang tagapangalaga ang ilabas ko, kaya naming talunin ang lahat. Kapag sumali ka sa huling soul, dodoble ang iyong lakas at magiging mataas ang iyong katayuan. Makinig ka na lang at sumali ka na ng maayos sa huling soul. Kung hindi. Kung hindi ano? Dito mo ba? Ako tatapusin? Ikaw. Ako si Qin Yoran. At hinding-hindi ako makikipagtulungan sa mga masasamang tulad ninyo sa inyong mga baluktot na gawain. Ang sinasabi ninyong huling soul na paglakas ay pansandaliang pagtaas lamang ng lakas nang hindi isinasaalang-alang ang kalusugan ng iba. Isa itong masamang gawain. Pananakit iyan ng kapwa. Opo, Palace Master. Dahil ayaw naman ni Miss Qin, huwag mo na siyang pilitin. Narito si Miss Qin para sa kanyang slot, kaya sige na. Ibigay mo na sa kanya ang pagkakataong iyan. Opo. Ako na po mismo ang susubok sa kanyang kakayahan. Qin Yoran, hindi ba't gusto mo ng slot? Subukan mong kuhanin. Sige. Nakita mo na ba? Ito ang lakas na ibinigay sa akin ng huling soul. Kailanman ay hindi mo ito maiintindihan. Gawa mo pang saktan si Murong? Mukhang interesante ito. Ngunit sayang, dahil hindi ka sa akin kakampi. Murong, itigil na ang laro. Maging seryoso ka na. Opo, boss. Ito ang napala ng mga tao ng huling soul dahil sa paggamit ng madilim na mahika. Sa huli ay sarili rin nila ang mapaparusahan. Tumahimik ka. Ano bang alam mo? Ito, ang tunay na lakas.
Walang silbi yan. Ang lakas na ibinigay sa akin ng huling soul ay hindi mo kayang tapatan. Hahaha. Mahusay. Murong, tapusin mo na ito agad. Opo, boss. Wasakin. Laging mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Iyan ang batas ng sining ng pakikipaglaban. Boss, iligtas niyo po ako. Boss! Kinyuran. Minaliit kita nung una. Hahaha. Isa kang kahangahangang bata. Ipinahahayag ko na si Kinyuran dahil sa taglay niyang galing ay nakuha ang slot para sa paligsahan ng martial arts. Ano? Nakuha na niya agad ang slot? Ang boss ng huling soul ay umatras na lang. Akala ko kasi ay paparusahan na niya ang babaeng iyan. Miskin, kahit bata pa, ay napakagaling na sa sining ng pakikipaglaban. Isa itong malaking karangalan sa ating grupo. Ang nangyari kanina ay isa lamang pagsubok. Kaya sana, binibini, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Binata, huwag kang masyadong mapaghinala. Sa gaganaping martial arts conference, inaasahan ko ang iyong mas magandang performance. Sana sa pagkakataong iyon, makakagawa ka na ng mas matalinong desisyon. Walang silbing nilalang, kailangan ko pa na ako mismo ang magpabalik sa iyo. Ate, ang galing mo talaga. Nakuha mo agad ang pwesto. Ngayon, wala na kahit sinong maaring mangmaliit sa atin. Ate Kin, ikaw talaga ang idolo ko. Miss Kin, ayos ka lang ba? Ang murong Shanghai na iyon ay gumagamit ng kakaibang masamang lakas. Mayroon bang nakasakit sa'yo sa loob? Ayos lang ako. Gasgas lang ito. Miss Kin, anong ikinababahala mo? Ang hanging ng hall ng kaluluwa na iyon ay hindi tapat sa pagkilala sa aking lakas. Ang kusa niyang pagbibigay sa akin ng pwesto, ang pagiging mabuti niya ay pakitang tao lamang para sa ibang tao. Ate, ang ibig mo bang sabihin ay hindi pa sila titigil? Oo. Pagkatapos nito, ay magiging magulo. Tuloy. Ikaw pala iyan. Nakita ko kasing nasugatan ka kahapon, kaya naisipan kong pumunta para tulungan kang gamutin iyan. Sige. Miss Kin, pasensya na po sa pang-istorbo. Masakit ba? Ako ay. Dahan-dahanin ko lang. Senior Brother Lin, bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Ako. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Hehe, kung sino kami. Kami ang tanyag sa buong mundo ng martial arts na pinakamalakas na assassin, ang Black and White Twins. Kung anong kailangan namin. Natural lang, nandito kami para tapusin kayo. Black and White Twins? Ang mga matagal nang nagtatagong mga assassin, ang Black and White Twins. Mabuti naman at kilala nyo kami. Dahil kilala nyo kaming Black and White Twins, siguro naman ay alam nyo rin na kapag kami na ang kumilos, walang mabubuhay. Kaya naman ngayong araw tapos na kayo. Isang traitor na pag-atake. Wala kayong hiya. May galing ka pala. Gusto ko ang mga biktima na mahirap hulihin. Ang sinasabi nilang black and white duo ay hanggang dito lang pala. Nagawa mong saktan ng kasama ko? Magbabayad ka. Ang sasama nyo. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo pa rin matatalo ang espesyal naming mind-confusing powder. Kapag kami ang kumilos, hinding-hindi kami mabibigo. Kanina lang ang lakas pa ng loob mo ah. Ngayon, bakit parang wala ka ng buhay na nakahiga rito? Bitawan niyo siya. Naghahanap ka lang ng gulo. Sayang naman ang mukhang to, ito na ang huli mong gabi.
Tapos ka na bang magsalita? Imposible. Nagkunwari ka lang na himatayin. Hindi ba't mahilig kayong maglaro ng marumi? Ginamit ko lang din sa inyo ang sarili ninyong gawain para turuan kayo ng leksyon. Bilis, atras. Tianhe. 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 Sino kayo? Hemp. Sa lagay na iyan, tingin nyo ba ay deserve nyong tawaging black and white duo? Kahit tagabitbit ko ay hindi kayo pwedeng maging. Ang bilis nyo namang tumakbo. Ngayon, ako ba ang tatapos sa iyo o ikaw ang tatapos sa akin? Sino ka ba talaga? Bakit ang lakas mo? Gusto ko ring malaman kung sino ang nagpadala sa iyo dito. Qin Yoran, tingnan mo kung sino ito. Yoran, Tianhe. Pinarusahan mo ang kapatid ko, kaya kukunin ko ang buhay niya. Patas lang, di ba? Hinto. Kapag humakbang ka pa ng isa, ay mawawalan na siya ng hininga. Yoran, hayaan mo na ako. Okay lang ako. Kapag sinaktan mo siya ng kahit kaunti, sisiguraduhin kong maghihirap ka ng husto at hindi mo ito matatakasan. Lumuhod ka. Bilisan mo at lumuhod ka sa harap ko. At humingi ka ng paumanhin sa kapatid ko. Sandali. Luluhod ako. Ate, huwag kang luluhod. Ate Kin, hindi ka pwedeng lumuhod. Huwag. Qin Yuran, nandito ka rin sa sitwasyong ito. Fei Yang. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Kayo, hinding-hindi nyo malalaman ang totoo. Huwag. Wala na siya. Ate, nawala na naman ang ating lead. Tila, kailangan nating pumunta sa Wulin Tournament para hanapin ang mga sagot. Tingnan nyo, yan si Qin Yoran, talagang naglakas loob siyang pumunta. Uy, magiging masaya ito ngayon. Ang Woolen Tournament ay magsisimula na. Narito na ang pinuno ng Seoul Palace. Ate, ang mga taong ito, may napakalakas silang aura. Lahat sila ay mga eksperto na nasa antas ng Grandmaster. Tila sa araw na ito, isang matinding labanan ang mangyayari. Dito sa loob ng arena, ang bawat laban ay delikado. Anumang pinsala o kung may mangyaring masama, ay kailangang panagutan ng bawat kalahok. Unang laban, Tianshuang Sect Qin Yoran, laban kay Grupong Juyanshi Potian. Hindi ito patas. Sa unang laban pa lang ng ate, ganyang kalaban na agad ang nakaharap niya. Halatang sinadya ang pag-aayos nito. Nasaan ang hustisya rito? Siguradong si Huling Soul ang gumawa ng paraan para mangyari ito. Nene, sumuko ka na habang may oras pa para hindi kita mapuruhan ng isang bagsakan lang. Simulan na natin. Kahit malakas ka, masyadong mabagal ang galaw mo. Anong sabi mo? Para sa laban na ito, Qin Yoran ang panalo. Ako si sekta ng mabilis na espada liching, na parito para lumaban. Kung ganoon, mag-ingat ka. Ang kamay ko. Ang kamay ko. Magaling ang batang ito Hayaan mong si sekta ng dalawahang talimwang meng ang tumalo sa iyo?
Si Tianshuang Sek at si Qin Yuran ay nanalo sa 3 sunod na laban. Oras na para sila ay magpahinga. Ang galing mo, Ate Chin. Ito. Boss, napakalakas ni Qin Yuran. Sino-sino ba talaga siya? Ang lakas na ito. Siya ba talaga iyon? Hindi, hindi. Imposible. Isa lang siyang batang babae. Paanong naging siya ang taong iyon? Hindi maaari. Heto, sister, uminom ka muna ng tubig. Ito yung dala nating sariling tubig. Miss Qin, punasan mo ang pawis mo. Ate Kin, mainit ba? Bilisan mo at magpakalamig ka muna. Anong ginagawa nyo? Ate Kin, talagang napakagaling mo. Ako si Jack, nagmula sa kanluran. Nandito para subukan ang martial arts ng bansang siya. Nabalitaan ko na magagaling daw ang mga martial artists sa bansang siya. Pero sa tingin ko ay wala lang ito. Isang grupo ng mga lalaki, pero hindi man lang makatalo sa isang babae. Sa tingin ko, di naman talaga ganoon kagaling ang babaeng ito. Ginoo, may mga alituntunin sa Martial Arts Assembly. Anong mga alituntunin? Ang malakas ang gumagawa ng alituntunin. Tatanungin ko kayo, sino ang nangangahas na labanan ako? Walang hiyang dayuhan. Nandito ka pa talaga para maghasik ng kaguluhan. Tama. Tapusin siya. Mayabang. Huwag kang masyadong kampante. Hayaan mong si Sektang Qingyun at si Jiang Yuan ang humarap sa iyo. Sige. Walang kwenta. Susunod. Ang pinuno ng sektang Kunlun, si Wu Xiuzi, ay narito para lumaban. Magpapadala kayo ng matanda para lumaban sa akin. Maliit ba ang tingin nyo sa akin? Papatigilin na kita. Master! Tinapos niya ang master ko. Pagbayaran mo ang buhay ng master ko. Basura ang martial arts ng bansang siya. Pawang pamporma lang ang lahat. Mga mahihina sa Asya, wala man lang kahit isang marunong lumaban. Ito na nga, napakayabang niya. Sino ang magtuturo ng leksyon sa barbarong ito? Naku, huwag niyo akong tignan. Wala akong kakayahan na gawin iyan. Mukhang kawili-wili itong si Jack. Kaya niya sigurong harapin ang may apelidong Qin. Ano? Wala na bang tao sa bansang siya? Mga duwag kayong lahat. Tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kaya. Pero, hindi natin hahayaang patuloy niyang insultuhin ang mga mandirigma ng bansang siya. Totoo yan. Kung hahayaan lang natin siyang insultuhin ang ating mga mandirigma sa bansang siya, nasaan na ang dangal nating mga mandirigma? Bilang pinuno ng martial arts, Fei Yang, gusto mo bang ipaglaban ang dangal ng bansang siya? Siyempre po. Sige, lumaban ka. Tutulungan ka ni ate. Sige po. Hoy, dayuhan! Hamunin kita! Fei Yang, galingan mo. Gagawin ko. Wala na bang ibang tao sa bansang siya? Bakit isang bata lang ang pinadala nyo para lang matalo? Bata, mukha kang payat at mahinang manok. Masyado ka pang bata. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na rito. Tumigil ka sa daldal. Ang lakas ng kabataan ay lakas ng bayan. Ngayon, ako ang kakatawan sa bansang Huaxia. At patutunayan ko ito. Bakit hindi si Qin Yoran ang lumaban? Bakit niya hinahayaang malagay sa panganib ang kapatid niya? Sino ang nakakaalam? Baka natatakot siya? 3 tira lang. Tapos ka na sa akin. Isang tira lang, sapat na. Hindi ito maaari. Ano ang nangyari? May tinatagong galing ang batang ito. Ikaw na bata ka. Walang hiya ka. Tapos ka na sa akin. Tian! Shuang! Juan! Ito? Paanong mangyari ito? Paano akong natalo ng isang paslit? Pagbabayarin kita. Bukod sa pagtahol, ano pa bang alam mong gawin? Ngayon, oras na para lumuhod ka at humingi ng tawad. Fei Yang, ang galing mo talaga. Senior Sister Qianshin. Magaling.
Mahusay ang pagkakatama. Magaling, napakagaling. Para mo nang tinulungan ng kapatid mo na mandaya. Tinutulungan ko lang siyang manligaw. Ang batang ito, mukhang nakuha na niya ang puso ng magandang dalaga. Tingnan nyo ang dayuhang iyon. Hindi ba't napakaangas niya kanina? Minamaliit pa niya ang ating mga bansang siya na mandirigma. Tama. Manahimik kayo. Magsitigil kayong lahat. Pinilit niyo ako sa ganito. Gumagamit ng ipinagbabawal na teknik ang taga-kanlurang ito, dapat ay tapusin na ito agad. Feyang, Tapos ka na. Feyang, mag-ingat ka. May lason ang patalim ko. Humanap ka na ng panlunas. Basura. Feyang, Ayos lang ako. Hindi naman malakas ang laso na ito. Kailangan lang itong ilabas. Sino pa ang gusto? Wala kang hiya. Magbayad ka. Anong gagawin mo? Tapos na ang laban natin. Talo ka na. Susuko? Hindi maaari. Saklolo? Binubugbog ng taga siya ang isang bisitang banyaga. Ayos ang pagkakadale mo. Ang mga trader na tulad niya ay dapat lang parusahan. Pero labag iyan sa batas ng samahan ng martial arts. Huli na ang lahat para humingi ka ng saklolo. Ika'y bata pa. Matuto kang magpatawad. Ikaw, bitiwan mo ako. Kailangan pagbayaran ng ginawa niya. Ang mananayaw na ito ay galing sa ibang bansa, kaya dapat lang nating ipakita ang respeto. Respeto sa banyaga? Noong nilalait niya ang sining ng siya? At noong madaya siyang nananakit? Nasaan ka po? Panginoon ng Palasyo, bakit niyo ginawa ito sa kapatid ko? Kapatid niyo pala siya? Pasensya na? Pasensya na po. Ang banyagang ito ay mahalaga sa atin, hindi siya dapat tratuhin ganyan. Una niyang nirespeto ang ating mga mananayaw. Pagkatapos ay nanakit pa siya ng mahihina, paano siya matatawag na kaibigan? Iha, isipin niyo po ang mas mahalagang bagay. Maayos ang ating ugnayan sa kanila sa sining ng pakikipaglaban. Huwag nating hayaang masira iyon dahil lang sa maliit na bagay. Tama po iyon. Kayong mga taga siya ay talagang mga barumbado, Lord Tianzu, tulungan niyo po ako. Dapat parusahan ang babaeng ito at ang kapatid niya. Ang babaeng ito at ang kanyang kapatid, parehong dapat parusahan. Sige, dahil wala pala kayong katuwiran, daanin na lang natin ito sa dahas. Sinampal mo ako. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Ano ngayon kung sinampal kita? Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang lakas ni bansa ng Daxia. Dudurugin kita ng pira-piraso. Saklolo, tulong. Kinyuran, medyo sumusobra ka na yata. Sino ka ba sa akala mo para kausapin ako? Ang pinuno ba ng mga mandirigma? Ikaw? Kahit sino ka pa, basta sinaktan mo ang kapatid ko, pagbabayarin kita sa ginawa mo. Mga bata, parusahan ang mapangahas na at walang galang na batang ito. Sandali lang. 2 dalubhasa laban kay Ate Kin. Parang hindi yata patas yan. Punong huling soul. Huwag mo namang apihin ang tao. Sobrang lupit nyo. Punong huling soul. Ang pagtitipong ito ba ay sayo lang? Nasaan ang batas nyo? Batas? Ngayon ay ipapaintindi ko sa inyo na ako ang batas. Lusob! Mag-ingat ka, Ate Kin. Ito lang ba ang kaya nyo? Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Mga walang silbi. Ulitin nyo. Kahit gaano pa kayo karami, kaya ko kayong talunin lahat. Ano ba talaga ang lakas niya? Natalo niya ang 6 na matataas na dalubhasa. Sa ganitong lakas, malamang ay umabot na siya sa antas ng isang master. Higit pa doon, malamang ay narating na niya ang antas ng isang Diyos ng pakikipaglaban. Lahat ng mga bihasang mandirigma, makinig kayo, tumayo kayo, at sabay-sabay kayong lumusob. Tapusin niyo siya. Pinuno, ito po ay... Tumahimik ka. Dapat nating puksain ang panggulong ito ngayong araw dahil kung hindi, sisirain niya ang lahat ng plano ko. Sister, mag-ingat ka. Yuran, tutulungan ka namin.
pinuno. Parang hindi po yata ito tama sa mga panuntunan ng paligsahan. Napakaraming mahuhusay na mandirigma ang lalaban sa iisang tao. Paano pong mangyayari iyon? Panuntunan, ang pinuno ang batas. Ang pinunong si Huling Soul, ang kasalukuyang hari ng mundo ng sining ng pakikipaglaban. Kung ano ang sabihin niya, iyon ang batas. Ito po ay... Mga kasama, ang tunay na bagong bida sa pakikipaglaban ay dapat na hindi natatakot sa panganib. Kahit paharap sa libu-libong kaaway, dapat ay manatili kang matatag at hindi kakitaan ng kaba ang iyong loob. Miss Kin, natatakot ka na ba sa ganito kaliit na eksena? Sa hinaharap, paano mo mapapanagutan ang tungkulin? At paano mo tatanggapin ang posisyon bilang susunod na pinuno ng ating samahan? Ha. Napakagandang dahilan para magmukhang tama. Sinasabi mo lang iyan dahil natatakot kang ibunyag ko ang katotohanan. Ngayon ay ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na mandirigma. Ang isang mandirigma ay dapat tumapos sa kaguluhan sa tamang paraan at hindi gumagamit ng karamihan para mang-api. Ang isang mandirigma ay dapat lumaban ng marangal at hindi sa pamamagitan ng masasamang pakana. Ang tunay na mandirigma ay dapat na tagapagtanggol ng katarungan at hindi iyong mapang-api sa mahihina. Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat tawaging mandirigma. Ang sinabing iyan? Siya nga ang taong iyon? Noong naging pinunong alyansa ng mundo ng martial arts, ay binanggit na niya ang mga salitang ito. Nagbibigay-pugay po kami, pinunong alyansa. Magsiupo kayong lahat. Isang malaking karangalan na maging bagong henerasyon ng pinunong alyansa ng Martial Arts Alliance. Umaasa ako na lahat kayong mga bayani ay susunod sa mga patakaran ng Martial Arts Alliance. Ang isang mandirigma ay dapat gumagamit ng lakas para itigil ang gulo, hindi para mang-api ng mas nakakarami. Dapat ay pinoprotektahan ang hustisya, hindi yung nanamantala sa mga mahihina. Sana ay magawa nating lahat na maging mga tunay na mandirigma. Hindi dapat hayaang manatili ang Chinyuran na ito. Sugod! Halika na. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas ng martial arts. Ito lang ba ang kaya nyo? Sister, kailan pa siya naging ganyang kalakas? Mukhang isa na siyang Diyos ng pakikipaglaban. Si Binibining Chin? Ay. Posible kayang siya? Ay. Boss, ang Kinyuran na ito. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Dahil mukhang gusto nyo nang mawala. Huwag nyo akong sisihin kung maging malupit ako sa inyo. Lagot! May laso ng usok na ito. Nawawalan na ako ng lakas. Bilis, pigilan nyo ang paghinga nyo. Haha! Gusto nyo ba silang iligtas? Asa pa kayo? Napakaduwag nyo ah. Ang tindi ng lasong ito, pinigil ko na ang mga daloy ko, pero nakakapasok pa rin ito sa lakas ko. Sabi ko na nga ba, nakablock ang lakas ko. Anong boses iyon? Tianhe, Kiang, Feiyang, nasaan kayo? Xiaoyang. Ate, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Nasaan ba tayo? Ang Sihon na matandang baliw na iyon, nasaan na ba tayo dinala? Malamang, ito ang hideout ni Sihon. Ang Huling Soul. Dalin sila. Sandali, saan nyo sila dadalhin? Kung may gusto kayong gawin nyo sa akin. Ako ang pagbayarin nyo. Nasa inyo ang desisyon. Pero pakiusap, pakawalan nyo sila. Pakakawalan sila? Napaka-inosente mo naman. Pagkapasok mo rito, sa tingin mo makakaalis ka pa? Katawa-tawa. Sandali, kahit na mawala kami rito, dapat malaman muna namin ang dahilan. Sabihin mo sa amin, bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo kailangang gawin ang ganitong mga masasamang bagay? Sige, dahil gusto mong malaman, bibigyan kita ng malinaw na sagot. Ginagawa namin ang lahat ng ito para lang makuha ang posisyon ng pinuno ng Martial Arts Alliance. Kapag nakuha lang ang posisyon ng pinuno, tsaka namin mapaghaharian ang buong bansang siya. Bakit kailangan nyo kaming kunin? At isa pa, bakit kailangang hulihin ang mga tao ng martial arts? Para saan? Siyempre para gamitin sila ng aming master bilang suporta sa kaniyang ensayo. Si Sihon, ginagawa niya ang ipinagbabawal na Yinggong Great Law? Batang babae, marami ka na palang alam. Tama ka, ang sinasanay ng aming Palace Master ay ang Yinggong Great Law. Plano niyang sipsipin lahat ng lakas ng mga taga-martial arts at pagkatapos ay pamunuan ang buong mundo. Ano? Yinggong Great Law? Hehe, pagdating ng panahon, ibabahagi ng Palace Master ang kanyang lakas sa kanyang mga tauhan upang bumuo ng isang hindi matatalong hukbo. Kung gayon, sa oras na iyon,
ang buong bansang siya martial arts ay maaaring maging laruan na lamang ni Huling Soul. Ang susunod sa kanya ay uunlad at ang lalaban ay maglalaho. Mga baliw. Tama, mga baliw nga kami. Pero ang buong mundo ng martial arts ay nasa mga kamay naming mga baliw. Pero kayo, ano ang magagawa nyo kahit gaano pa kayo kagaling? Kapag natapos na ng Palace Master ang pagsipsip sa lahat ng lakas ng mga taong ito, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan nyo, hindi pa rin kayo makakatakas sa inyong katapusan. Kayong apat, hintayin nyo na lang na magkita-kita muli sa kabilang buhay. Ang mga boses na naririnig sa labas, sila ang mga kinukuhanan ng lakas. Eksakto, ang mga nagmamagaling na eksperto sa martial arts ay nagiging gamit na lamang ng ating Palace Master. Kayo lang susunod. Walang hiya ka. Talagang nawawala na kayo sa huwisyo. Hehe. Lalo na, ang magandang dilag na ito, tiyak na magugustuhan siya ng Palace Master. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Hayop ka! Bitawan mo si Kiang. Oo, tama. Gustong-gusto naming nakikita ang inyong pagsisikap na makawala habang wala ng pag-asa. Ha ha ha. Pakawalan mo sila. Bakit? Nag-aalala ka ba? Isusunod na kita mamaya. Hindi, kailangan ko silang iligtas. Ito, ano? Nagawa mong sirain ang mga kadenang bakal. Sinasabi ko sa inyo, pakawalan niyo sila. Ate, Hindi pa bumabalik ang lakas mo. Huwag ka muna magpumilit. kayong mga hayop kayo, ako ang harapin ninyo. Bakit? Ang matapang nating babaeng mandirigma, ganito na ang kinahantungan? Ha? Noong Martial Arts Assembly, hindi ba't napakagaling mong lumaban? Sige, lumaban ka ba? Murong Shanghai, tapusin mo na lang ako dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng 10 beses na mas masakit. Tapos ka na nga, pero ang yabang mo pa rin. Tingnan mo ang itsura mo. Nagagawa mo pa akong bantaan? Mas mabuti na to kaysa sayo. Habang buhay ka na lang na magiging aso ng Soul Division. Ahaha. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Natutunan ko na rin ang technique ng energy siphoning. Ngayon ay susubukan ko ito sa kapatid mo. Dahil masyado kang nag-aalala sa kanya, hindi ba't mahalaga ang kapatid mong ito sa'yo? Ipapapanood ko sa harap ng iyong mga mata kung paano ko hihigupin ang lahat ng lakas ng kapatid mo. Murong Shanghai, subukan mo lang. Huwag, pakawalan niyo siya. Nakikita mo ba? Ngayon, ang lakas ng kapatid mo ay dahan-dahang pumapasok sa katawan ko. Napakasarap ng pakiramdam na ito. Pakawalan mo siya, Murong Shanghai. Paparusahan kita ng matindi. Ate, huwag mo na akong alalahanin. Murong Shanghai, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Tigil. Tumigil na kayo. Murong Shanghai. Isa kang demonyo. Natanggal niya ang lason sa sarili niya? Hindi ba't nalason ka ng malala? Sinabi ko na sayo, mas masahol pa sa 10 beses ang sasapitin mo kaysa sa akin. Xiaoyang, kumusta ka? Ate, ayos lang ako. Huwag mo na akong gamutin, huwag mo nang sayangin ang iyong lakas. Sugod. Ang suntok na ito ay para kay Xiaoyang. Ang suntok na ito ay para kay Lin Qiangqian at senior brother. Ang suntok na ito ay para sa mga mamamayang pinahirapan mo. Murong Shanghai, ang dumi at ang kaawa-awa mo na ngayon. Murong Shanghai, nagsisisi ka ba ngayon sa ginawa mo sa aking kapatid? Huwag niyo akong tapusin. Patawarin niyo po ako. Huli na ang lahat. Ako, ang kapangyarihan ko. Ito ba ay? Sister, ano ito? Ito ang nararapat sa iyo. Paano mo nalaman ang Yinggong Great Law? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Samahang Sihon, bakit ko naman hindi malalaman? Taglay ko ang kakayahang ito, at hindi ako katulad ninyo na nananakit ng mga inosente. Miskin. Sino ka ba talaga? Bakit maging ang Yinggong Great Law ay alam mo? Malalaman mo rin balang araw. Feiyang, ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman ko na kay Murong Shanghai at sa iba pang mga bihasa ay nasa akin na ang kapangyarihan. Ate, ngayon ko lang naramdaman ang ganito kaganda. Ate, ang laki ng itinaas ng lakas ko. Gamitin mo ng maayos ang lakas na iyan. Ngayon, oras na para hanapin si Sihan para tapusin ang lahat. Sasama kami sa iyo. Sige.
Diyos ko, ang mga taong ito ay... Oo, mukhang lahat sila ay nawalan ng lakas. Mga kasamahan natin sa martial arts. Si Sihon ay isang halimaw. Ate, anong nangyari? Ayos lang ako. Siguro ito ay dahil sa epekto ng Yinggong Great Law. Aalis na tayo. Sige po. Ang maging bahagi ng aking lakas ay isang karangalan para sa iyo. Ha ha ha. Kinyuran, sa wakas ay dumating ka rin. Matagal na kitang hinihintay. Hinihintay mo ba ako para tapusin kita? Gusto ko ang mga kabataang may kumpiyansa na katulad mo. Pero bago kita parusahan, may isang bagay akong dapat linawin para may hustisya sa huli. 10 taon na ang nakararaan, noong nawala ang lahat sa pamilya ng pamilyang Chin. Ikaw ba ang gumawa niyon? Ha ha ha. Tama ka. Ang bagay na iyon ay personal kong ginawa. Noong gabing iyon, 18 miyembro ng pamilyang Qin ay nawala na lahat. Oo nga pala. Naiwan pa kayong magkapatid na pilit na lumalaban para mabuhay. Bakit mo ginawa iyon? Hahaha, bakit ka mo? Siyempre, para maging pinuno ng martial arts world. Hindi ko inaasahan na ang pinuno ng martial arts ay isa lang palang batang babae. Talagang mapanlin lang ang hitsura. Sa mga nagdaang taon, bilang pinuno ng martial arts world pero nagtatago ka na parang dagat sa imburnal, na palipat-lipat, mahirap siguro yon para sa iyo. Hahaha. Ate, ikaw ba talaga ang pinuno ng martial arts world? Hindi nakakapagtaka, kaya pala napakalakas ni Miss Qin. Tama. Ako ang anak ni Qin Puotian, ang nanungkulan at biglang nawala noong 10 taon na ang nakakaraan. Ang pinuno ng martial arts world. Ate, totoo ba talagang ikaw ang pinuno? Kung ganoon, bakit hindi mo ipinaghiganti ang mga magulang natin? At bakit kailangan mong itago ang iyong pagkakakilanlan ng maraming taon? Iyon ang huling hiling ni na tatay at nanay. Sinabi nilang lumayo ako sa gulo at isama ka sa pagtatago para mabuhay ng maayos. Makinig ka sa payo ko. Anak, huwag ka nang maging pinuno. Itago mo ang tunay ninyong pangalan kasama ang kapatid mo. Lumayo kayo sa mga gulo sa martial arts at mabuhay ng payapa. Nanay, tatay, dito ako sumusumpa bilang inyong anak. Hindi na ako gagamit ng martial arts kailanman at hindi ko na kailanman susubukang makuha ang tinatawag na posisyon ng pagiging pinuno. Dahil dito, gagamit ako ng 1,000 jin ng bakal bilang pabigat sa aking mga kamay at paa para pigilan ang aking lakas. Sa paraang ito, magiging katulad lang ako ng ordinaryong tao at tuluyan ng lalayo sa mundo ng gulo. Kung ganoon ay ayos na, kaming dalawa ng tatay mo ay maari nang mamaalam ng payapa. Nanay! Tatay! Tatay, nanay. Xiaoyang, noong oras na iyon, lagi tayong hinahabol para parusahan, gusto lang kitang mabuhay. Hanggang sa martial arts assembly na ito nang madiskubre ko ang sikreto ni Huling Soul, doon ko napagdesisyonang bumalik para parusahan ang gumawa nito kay pamilyang Chen. Pasensya na po. Wala akong kaalam-alam. Hahaha, napakagandang madamdaming palabas ng pamilya. Natatandaan niyo pa ba ang hitsura ng mga magulang niyo bago sila tuluyang nawala? Nagmamakaawa pa siyang palayain kayo. Pakiusap, palayain mo na sila. Manahimik ka! Natatandaan niyo pa ba kung ano ang hitsura ng ama niyo bago siya nawala? Hinawakan ko siya sa kanyang leeg. Isang iglap lang. At simula noon, hindi na niya kayo kayang protektahan pang muli. Hahaha. Napakasarap sa pakiramdam. Hahaha. Pagbabayarin kita. Ang lakas ng loob mong sakta ng kapatid ko? Magbayad ka. Imposible! Bakit ka lalong lumalakas habang lumalaban? Hinigop ko na ang lakas ng mahigit 100 eksperto? Hindi ito maaari. Hindi maaari. Paano ka lalong lumalakas habang lumalaban? Hinigop ko na ang lakas ng mahigit 100 mga bihasang mandirigma. Hindi maaari. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Kian Tianhe. Ang sining ng pagsasama-sama. Paghigop ng kaluluwa. Ay,
Nararamdaman nyo ba? Ito ang lakas na walang katapat. Qin Yuran! Tapos ka na? Titingnan natin kung sino talaga ang matatapos. Walang saysay. Sa pagkakataong ito, mayroon na akong katawang hindi matitibag. Ha, nakita nyo ba? Ito ang ganap na kapangyarihan. Hindi mo ako malalabanan. Ako na ngayon ang pinakamalakas sa buong mundo. Ako ang bagong pinuno ng lahat ng mandirigma. Sa sandaling mapag-isa ko ang buong grupo, ang lahat ay luluhod sa paanan ko. At kayo naman, ang unang-unang kong papatayin. At kayong lahat, kayo ang una kong tatapusin. Ha. Haha, Anong itinatawa mo? tinatawanan kita dahil katapusan mo na, pero akala mo pa rin ay napakagaling mo. Kalokohan ng mga sinasabi mo. Ang tunay na sining ng martial arts ay tungkol sa maayos na daloy ng enerhiya. Ang kapangyarihang nakuha mo sa pagnanakaw at ang sarili mong enerhiya ay hindi kailanman magtutugma. Kung ang katulad mo ay magiging pinakamataas na eksperto, kaming mga bihasang mandirigma na nag-ensayo ng ilang dekada ay magmumukhang katawa-tawa sa buong mundo. Ngayon ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na pinakamataas na antas. Ha. Pananakot lang iyan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Unang suntok, para ito sa buong pamilya ng pamilyang Qin. Pangalawang suntok, para sa 5 taon na pagtatago at paghihirap ko. Pangatlong suntok, para sa mga inosenteng kaluluwang pinahirapan mo sa lugar na ito. At ang huling suntok, para sabihing, hinding-hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan, misteryong pagguho ng langit at lupa. Imposible. Nakuha ko na ang lakas ng maraming eksperto. Paanong matatalo ng isang batang katulad mo? Tumahimik ka, tapos ka na. Mawala ka na. Pagbabayarin kita. Hindi maaari. Paano naman ako? Matatalo ng isang paslit na katulad mo? Talo ka na. Sa buong buhay mo, hindi mo alam kung ano ang tunay na mundo ng sining ng pakikipaglaban. Kaya paano ka naging pinuno ng alyansa? Tatay, nanay! Sa wakas ay naipaghiganti na namin kayo. Xiao Yang. Ayos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Ate? Maligayang pagbati, mahal na pinuno. Sa inyong lahat, nawala na ang kasamaan. Ako, si Qin Yuran, ay nangangako rito. Sa ngalan ng pinuno ng alyansa, pangungunahan ko ang buong mundo. Simula ngayong araw, lilinisin natin ang dungis ng ating samahan at muling ibabalik ang dangal ng ating sining. Sinumang mang-api sa mabubuti, parurusahan ko kahit nasaan pa sila. Ang sinumang nanggugulo sa alyansa, gaano man sila kalakas, ay kailangang magbayad. Sinumang magtaksil sa katarungan, kamag-anak man, ay dapat parusahan. Titiyakin nating ang wagas na kabutihan ay maghaharing muli sa mundo at ang ating tradisyon ay magpapatuloy sa susunod na henerasyon.